Si Mizuki Izawa, isang magandang babae na laging nabubuhay sa prinsipyo ng kalayaan, kasarinlan, at sariling pag-aalaga sa sarili ay magiging masaya. Si Mizuki ay may gutom na tiyan upang kainin ang lahat ng masasarap na pagkain sa mundo, kaya ang kanyang libangan ay kumain, kumain, at kumain. Sa halip na magsimulang mag-isip kung paano kumita ng bilyon-bilyong piso bawat araw, pinipili ni Mizuki na ubusin ang lahat ng kanyang neurons upang isipin kung ano ang kakainin ngayon. Upang pagsilbihan ang kanyang walang katapusang hilig sa pagkain, handa ring gumastos si Mizuki upang baguhin ang kanyang kusina. Sa kanyang maliit at magandang kusina, kumpleto ito sa lahat ng kagamitan sa pagluluto na walang anumang kulang. Kahit may matinding pagkahilig sa pagkain, hindi si Mizuki ang tipo na mahilig kumain sa labas. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa pagkain sa restaurant, pinipili ni Mizuki na magluto at kumain ng mag-isa para mas maluwag sa pakiramdam. Maaga pa lang sa umaga bago tumilaok ang manok, naamoy na ni Mizuki ang matapang na amoy mula sa inasna ng garapon ng pampalasa. Alam niyang dumating na ang tamang oras, nagdesisyon siyang lutuin ito ngayong gabi. Sa pag-iisip pa lamang nito, na-imagine na ni Mizuki ang bawat layer ng masarap na lasa ng pagkain. Sa madaling salita, kumuha agad si Mizuki ng 2 baso at inilagay sa refrigerator upang palamigin ang mga ito ng natural hanggang di maaari. 70 taong gulang na ako, ngunit hindi ko pa nasubukan ang kakaibang paraan ng pag-inom ng serbesa na ito sa bindoong. Bawat araw, pumipili si Mizuki ng isang kaligayahan, ngunit ang kanyang kaligayahan ay hindi ang magtrabaho. Alam niya ito, ngunit dahil sa pangangailangan sa buhay, kailangan niyang magtrabaho ng buong puwersa araw-araw sa isang kumpanya ng real estate. Araw-araw, abala ang mga empleyado rito kaya wala silang oras para huminga. Hindi pa nagtatagal pagkatapos niyang ihatid ang isang mahirap na customer, narinig ni Mizuki ang sigaw ng isang tiyuhin. Sa galit, hindi nakapagpigil ang tiyuhin na customer at sinigawan ang batang empleyado. Dahil bagaman empleyado ang bata, mayroon siyang pag-iisip ng isang may-ari. Hindi pinansin ang kahilingan ng customer na babae na maghanap ng bahay sa Hilaga. Patuloy na inirekomenda ng babaeng kasamahan ang mga bahay sa timog sa tiyuhin. Sa isip ng empleyada, ang mga bahay na nasa timog ay may mas maraming liwanag kaya mas komportable itong tirhan. Sa isang sulyap, nakita ni Mizuki ang isang medyo malaking bag na gawa sa balat sa tabi ng customer. At ito ang pangunahing punto sa pagpili ng direksyon ng bahay ng customer na iyon. Sa sandaling ang galit na customer ay handa ng lumingon at umalis, masigasig na ipinakilala ni Mizuki sa kanya ang isa pang bahay. Sa pagkakataong ito, isa pa ring bahay sa timog, ngunit ganap na naiba sa mga naunang bahay. Ang pinakamahalaga ay kailangan lamang maglakad ng customer ng halos 8 minuto araw-araw upang makarating sa istasyon ng tren. Sa pagkarinig ng matatamis na salita ni Mizuki, kaagad na tinapos ng customer ang pagkuha sa bahay na iyon. Bago siya lumingon at umalis, hindi rin niya nakalimutan na pasalamatan si Mizuki dahil sa pagtulong sa kanya na makahanap ng isang kasiyasyang bahay. Paglabas pa lamang ng napakahirap na customer na iyon, dahan-dahang lumabas ang manager mula sa silid. Hindi lang iyon, nagkunwari pa siyang nanghihinayang na hindi siya ang personal na nagpakilala ng apartment sa mahirap na customer na iyon. Ang isang lalaking kasamahan na may tuwid na kalooban ay nakita ito at inilantad ang katotohanan. Hindi ba kapag may mahirap na sitwasyon, hindi siya magpapakita. Nasa buwang abala sa trabaho para kumita ng pera. Ngunit mayroon ding isang tao na tumitingin sa trabaho bilang isang kasangkapan lamang upang kumita ng pera para sa 3 beses na pagkain sa isang araw. At si Mizuki Izawa ay ganoong uri ng walang pakialam na tao. Araw-araw kapag ang hour hand ay tumuturo sa numero 6, mabilis na tatapusin ni Mizuki ang lahat ng kanyang trabaho upang umuwi. Mula nang magtrabaho siya hanggang ngayon, wala pang nakakita kay Mizuki na nag-overtime kahit minsan. Sa halip na magtrabaho sa araw at gabi, nais ni Mizuki na tamasahin ang kanyang libreng oras tuwing gabi upang sumipsip ng malamig na serbesa. Sa pagkakita kay Mizuki na nagmamadali, hula ng manager na nagmamadali siyang umuwi upang makipag-date sa isang bagong bukas na Italian restaurant. Sino ang mag-aakala na ang destinasyon ni Mizuki ay isang sauna na malapit sa bahay? Dahil Miyerkules ngayon, araw ng kababaihan, ang presyo ng kanyang tiket ay bababa mula 1,200 yen hanggang 1,000 yen. Kaya, sinasamantala ni Mizuki ang mga araw na ito upang pumunta sa sauna at mag-relax. Nakaupo sa sauna room, ang pawis sa katawan ni Mizuki ay bumuhos na parang malakas na ulan. Napakapayat na niya, ngunit masigasig pa rin siyang nakaupo sa sauna room upang magmukha siyang parang isang patpat. Sa sandaling umakyat ang mainit na singaw, biglang naramdaman ni Mizuki na nauuhaw siya. Sa sandaling ito, wala nang mas maganda pa kaysa sa isang baso ng serbesa para sipsipin. Pagkatapos magsauna ng matagal, abala naman siya sa pagbabad sa batya at bumalik ulit sa sauna. Sa oras na ito, nagsimula nang dumami ang mga tao sa sauna room. Nabalitaan na ang katabing beer garden ay nagbebenta ng purong serbesa na mas dalisay pa sa distilled water. Kaya, pagkatapos mag-usap sandali, nagpa siya ang 2 babae na kasalukuyang nagsauna na pumunta roon at uminom ng isang baso para magising. Sa pagkarinig nito, tumulo na ang laway ni Mizuki. Gusto rin niyang tikman ang ganoong masarap na serbesa. Pagkatapos masiyahan sa sauna, naramdaman ni Mizuki ang matinding pagkauhaw higit kailanman.
Paglabas pa lang niya ng silid, nakita niya na may hawak na ibang laki ng bote ng inumin ang mga customer doon. Sa tingin pa lang, gusto na niyang sunggaban ang isang bote upang uminom para maibsan ang kanyang pagkauhaw. Gayunpaman, sa harap ng vending machine, patuloy na umiling si Mizuki. Kailangan niyang maghintay hanggang sa hapunan bago niya mapawi ang kanyang pagkauhaw na magiging mas kasiya siya dahil ang pinakaangkop na oras upang uminom ng serbesa ay kapag kailangan niya ng agarang pag-inom ng tubig. Kaagad, mabilis na tumakbo si Mizuki sa supermarket upang maghanda ng pampagana pulutan para sa hapunan ngayong gabi. Ang pulutan ang pangunahing salik upang matukoy kung ang isang inuman ay may kalidad o wala. Kahit mabilis ang pagkain sa labas, ang pagluluto sa bahay ay hindi lang matipid kundi mas masaya pa. Hindi lang iyon, maaari ka ring pumili ng sarili mong mga paboritong pagkain kaya medyo ligtas. Pagkatapos mapili ang kanyang mga paboritong pagkain, lumingon agad si Mizuki sa beer section. Nakatayo sa harap ng makulay na tindahan ng serbesa, parang may di nakikitang puwersa na umaakit kay Mizuki. Nang kumuha ng serbesa, aksidenteng nakita ni Mizuki ang isang stall ng inumin na nagpapahintulot sa mga customer na tumikim ng mga produkto. Nang makita siyang dumadaan, masigasig si Ushiba na inanyayahan siyang tikman ang isang baso. Dahil nauuhaw, hindi na kayanan ni Mizuki ang alok ng mga inumin. Sa huli, kinailangan niyang kurtusan ang kanyang sarili upang magising at paalalahanan ang sarili na panatilihin ang kanyang paninindigan. Sa sandaling kinutusan ni Mizuki ang kanyang sarili, nagulat si Ushiba. Akala pa niya ay may schizophrenia siya at ito ang kanyang pangalawang personalidad. Sa wakas, kalmado na si Mizuki upang humingi ng paumanhin kay Ushiba dahil nagpasya siyang uminom ng serbesa ngayon kaya hindi siya makakabili ng ibang inumin. Nang marinig siyang nagsasalita, tumawa ang tindero na parang tatay ng sanggol. Ang pagkain ng gusto mo at pag-inom ng gusto mo habang ikaw ay malaya at kailangang magpahinga ay ang pinakamasayang bagay. Hindi inakala ni Mizuki na si Ushiba ay kapareho niya ng pananaw, kaya nagpasalamat siya kay Ushiba at umuwi na may dalang isang pack ng serbesa. Pagdating sa bahay, hinubad niya ang plastic na balot ng pack ng serbesa, inilagay ang 2 lata sa refrigerator upang palamigin at nag-set ng alarm pagkatapos ng 1-0 minuto. Dahil pagkatapos lang ng 1-0 minuto, tapos na siyang magluto ng kanin. Una, hiniwa niya ang makarel na nakababad sa suka adobo sa mahaba at manipis na hiwa. Pagkatapos, pinatong niya ang mga ito sa plato at binuhusan ng mainit na olive oil. Nagdagdag siya ng bean sprouts at hiniwang sibuyas sa mangkok, nagbuhos ng kaunting soy sauce at hinalo sandali. Pagkatapos, inilagay niya ang mga ito sa mga hiwa ng makarel na nakababad sa suka na inihanda niya. Tapos na ang inihanda ni Mizuki na pulutan para sa serbesa at mukhang nakakagana na. Pagkatapos, sinindihan niya ang kalan at naglagay ng mantika sa kawali. Sumunod, inilagay niya ang chicken cartilage meatballs at sibuyas sa mainit na kawali at ginisa ng ilang beses. Pagkatapos mapasok ng mantika, kinuha niya ang Texas seasoning mula sa kanyang napakaraming koleksyon ng pampalasa. Pagkatapos, iniwisik niya ito sa inihaw na karne upang magbigay ng masarap na tekstura sa ulam. Pagkatapos mainit na gisahin ng ilang sandali, tapos na ang unang ulam, inihain niya ito sa plato na napakainit. Ang huling ulam ay chives, hinati sa mga piraso, inilagay sa kawali, ginisa ng ilang beses at idinagdag ang binating itlog. Pagkatapos, gisa pa ng 2 tandang bawas 3 beses at maaari nang ihain sa mesa. Ang dilaw at berde ay maganda ang pagkakapareha. Sumunod, naghanap ulit siya sa spice rack at kumuha ng isang bote ng napakanghang na sesame oil. Sa isang amoy pa lang, kailangan mong sabihin, napakabango. Sa tingin niya, anuman ang sangkap, basta dagdagan lang ng pampalasang ito ay magiging Sichuan dish agad. Sunod, kinuha niya ang binabad na bawang at inilagay sa maliit na plato, tapos na ang 4 na ulam. Kumain siya mag-isa ngunit tila medyo marami ang pagkain. Ang mga espesyalidad ng Italyano, Aleman, at Sino ay nagkaisa. Sa sandaling ito, tumunog ang alarm, binuksan niya ang refrigerator at kinuha ang kimweight na serbesa ng Japanese athlete. Pagkatapos, masayang umupo sa mesa, nagsabi ng itadakimasu at binuksan ang malamig na lata ng serbesa at ibinuhos sa baso. Sapat ang isang lata ng serbesa para sa isang baso. Nilaklak niya agad ang kalahati ng baso dahil nauuhaw at uminom ng malamig na serbesa ay talagang parang nasa langit. Ang pakiramdam na dumaloy agad ang serbesa sa buong katawan, ang pagpipigil sa pagkauhaw ng kalahating araw ay para sa sandaling ito. Pagkatapos, kumuha siya ng binabad na bawang at kinain, malutong at nakakapresko sa bibig. Ang pagpipigil sa pagkain ng binabad na bawang sa loob ng 1 linggo ay para rin sa sandaling ito. Kailangang aminin na ang babaeng ito ay talagang matyaga. Pagkatapos, itinaas niya ang serbesa at nilaklak ito hanggang sa maubos. Napakasarap uminom. Pagkatapos, kinuha niya ang pangalawang lata at nagpalit pa ng baso dahil gusto niyang tiyakin na malamig din ang baso para masarap inumin. Ngunit napakaarte na. Bakit parang wala namang pinagkaiba? Ibinuhos niya ang pangalawang lata ng serbesa sa baso at pagkatapos ay formal na nagsimulang kumain. Kumuha siya ng makerel na nakababad sa suka, sibuyas at bean sprouts at inilagay sa bibig upang tikman. Ang sariwang sibuyas at tokwa ay pinagsama sa masarap na makerel. Ang amoy at lasa ay parehong napakasarap, perpektong pampagana para sa inumin. Uminom ng isang subo ng serbesa, nakakapresko mula sa loob palabas. Sunod, kumuha siya ng isang piraso ng inihaw na karne ng manok at tinikman. Napakabango ng inihaw na karne ng manok at napakalambot, kasama pa ang Texas seasoning at serbesa ay talagang kahanga-hanga. Pagkatapos, nagwisik ulit siya ng kaunting Texas seasoning, kumuha ng karne ng manok at inilagay sa bibig. Napakasarap talaga. Ang pinakamasarap na bahagi ng karne ng manok ay ang bango. Pagkatapos, sumipsip ulit siya ng serbesa. Oh, napakasarap talaga. Sunod, inilapit niya ang piniritong itlog na may chives. Kumuha ng isang piraso ng kumikinang na dilaw na itlog at birding chives at kinain.
Ang maingat na pagtikim sa lasa ay napakahiwaga na. Ang chives ay naglalabas ng natatanging lasa na sinamahan ng malambot at malambot na itlog. Napakasarap talaga. Lubos niyang natamasa ang kombinasyon ng ulam na Chino na ito. Talagang masarap na nakakalipat. Kumain ulit siya ng isang subo ng maanghang na Sichuan oil at piniritong itlog na may chives. Ang maanghang na lasa ay nagpapasigla sa dila na nakakagulat sa kanya. Ang maanghang na piniritong itlog na may chives ay hindi malilimutan sa isang kagat. Pagkatapos, uminom ng isang subo ng serbesa, sinamahan ng isang piraso ng chives at isang subo ng serbesa at napabulalas ng heavenly. Pagkatapos, kumain siya ng isang piraso ng binabad na bawang, uminom ng isang subo ng serbesa, isang piraso ng mackerel, isang subo ng serbesa, isang piraso ng chicken cartilage, isang subo ng serbesa, isang piraso ng piniritong itlog na may chives, isang subo ng serbesa. Pagkatapos salitan na kumain, parang hindi pa nababawasan ang serbesa. Ang dami ng nainom pero marami pa rin. Si Mizuki ay mabilis magtrabaho, mabilis magluto at mabilis ding kumain. Sa ilalim ng kanyang pagkain, mabilis na naubos ang 4 na putahe, walang nasayang kahit katiting. Pagkatapos kumain, sinabi niyang muli ang salamat sa pagkain at itinuring na tapos na ang hapunan. Ang sangkap sa pagluluto at ang presyo ng serbesa ay halos 1,000 yen lamang. Sa kaunting halaga lang ay matatamasa na niya ang ganoon kasarap na pagkain. Napabulalas siya na talaga siyang henyo sa pag-inom sa bahay. Hindi napigilan ni Mizuki na tumawa ng masaya at napabulalas na mas masarap magluto kaysa bumili sa labas. Kahit na mas masarap ang pagkain sa labas, wala itong natatanging lasa na parang ikaw mismo ang naghanda. Anong klaseng pulutan ang dapat gawin para masiyahan sa isang inuman? Iyan ang laging pinag-iisipan ni Mizuki araw-araw, at ito rin ang bagay na lubos niyang kinagigiliwan. Napakaganda ng kusina ni Mizuki at napakasarap din niyang magluto. Ngayong umaga, pagkagising ni Mizuki, naglagay siya ng 2 baso para sa draft beer sa refrigerator. Inihanda para sa paggamit pag-uwi niya sa gabi para uminom ng serbesa. Dahil ang malamig na serbesa na ibinuho sa malamig na baso ay masarap at mas nagpapalabas ng lasa. Si Mizuki ay nagtatrabaho sa Hobbs Real Estate Company, at sa sandaling ito, si Jiro ay nagpapakilala ng bahay sa isang babae. Ngunit sinisisi ng babae si Jiro kung bakit patuloy siyang nagrerekomenda ng mga lugar na may nakakasilaw na liwanag. Si Jiro ay nakakatawang nagsabi na dahil ang dalaga ay nakakasilaw. Ngunit ang babaeng customer ay hindi natuwa at sinabing sinasabi ba niyang nakakasilaw siya. Pagkatapos, agad na tumayo ang babaeng customer at gustong pumunta sa ibang kumpanya. Sa sandaling ito, ipinakita ni Mizuki ang larawan ng isang bahay sa babaeng customer. Sabi ni Jiro na sobrang layo ng bahay na ito at wala ring anumang structure sa loob ng 200 metro radius. Sinabi ni Mizuki sa babaeng customer na kanina ay sinabi niya na kailangan niyang magtrabaho sa isang napakamaingay na lugar, kaya siguro gusto niyang makahanap ng isang mas tahimik na lugar, tama ba? Agad na masayang sinabi ng babaeng customer na ito ang bahay na gusto kong hanapin. Nagulat si Jiro at itinulak ni Mizuki sa isang tabi. Pagkatapos na makumpleto ni Mizuki at ng babaeng customer ang mga procedure sa pag-upa, masayang umalis ang babaeng customer. Pinuri ni Jiro si Mizuki na magaling ang ginawa niya. Nagmamadaling sinabi ni Mizuki na huwag siyang kausapin, kailangan niyang mag-focus sa trabaho ngayon. Sa pagkarinig nito, tanging okay lang ang masabi ni Jiro at masunuring lumayo. Ang dahilan kung bakit nagmadali si Mizuki sa trabaho ay para makauwi siya ng eksaktong alas negatibo 6:00. Nagtapos nga si Mizuki ng kanyang trabaho bago mag-alas negatibo 6:00. Pagkatapos ay kinuha ang sneakers mula sa bag at nagpalit ng sapatos. Isinuot niya ang kanyang bag sa likod at sinabi sa lahat na salamat sa pagod ninyo bago lumingon at umuwi. Nagtanong ang batang kasamahan kung bakit nagpalit siya ng sneakers. Sumagot ang batang kasamahan na baka tatakbo siya kasama ang kanyang kasintahan. Bukas, Martes, ay araw ng pahinga at gusto ni Mizuki na gawing mas mayaman ang kanyang hapunan ngayong gabi. Ang distansya mula sa kumpanya patungo sa supermarket ay humigit kumulang 4 kilometro o mga 5,600 na hakbang. Kung gagawin niya ang 15,000 na hakbang araw-araw, ang kanyang pangangatawan ay aabot sa pinakamainam na antas. Kaya, nagsimula siyang maglakad ng diretso sa supermarket. Talagang napakatahimik ng lugar na ito, walang kahit isang tao. Nagsaliksik siya sa internet at nalaman na ang paglalakad ng tuwid ang likod ay makakatulong na pasiglahin ang kanyang tiyan at likod na kalamnan. Upang mapataas ang kahusayan, nagpapadyak pa siya sa lugar habang naghihintay ng red light. Ang lahat ay para lang mas masarap ang kain niya ngayong gabi. Ang magandang dalaga na ito ay talagang nagpapakamatay para sa pagkain. Tiningnan ng orasan, mga 15 minuto pa mula rito patungo sa supermarket. Kaya, nagpa siya siyang dumaan sa gilid at umakyat sa isang matarik na kalsada. Makakatulong ito sa kanya na dagdagan ang dami ng ehersisyo at pataasin din ang kakayahan niyang kumain. Kaya, nagsimula siyang bumilis paakyat sa dalusdos. Tiwala siyang malalampasan niya ang dalusdos na ito. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng kalahati ng daan, ay nagsimula na siyang magsisi. Ang kanyang mga hakbang at paghinga ay lalong bumibigat. Nang pagod na siya, biglang may isang tiyuhin ang tumakbo at lumagpas sa kanya. Ang likod na puno ng lakas ay tila nang aasar sa kanya. Si Mizuki ay lubos na na-challenge, kaya tumakbo siya pabalik sa dalusdos ng buong lakas. Sa wakas, hinga na dumating si Mizuki sa supermarket sa tamang oras. Tiningnan niya ang epi ng bilang ng hakbang at nakita na umabot na sa mahigit 15,000 hakbang natapos niya ang kanyang ehersisyo ngayong araw. Kinuha niya ang basket, pumasok sa supermarket at sinimulan ang paborito niyang trabaho, ang pagpili ng sangkap sa pagluluto. Gusto niyang kumain ng inihaw na karne kasama ng serbesa ngayong gabi. Ang mga hiwa ng karne ay malaki at makapal, napakasariwa at makatas, sa tingin pa lang ay nakakatawa.
nakakatakam na. Ang bawat pagkain ng inihaw na karne sa labas ay nagkakahalaga ng mga 1,000 yen, habang ang pag-ihaw sa bahay ay umaabot lamang sa 2,000. Alas 6:45 na ng gabi at ang mga empleyado ng supermarket ay naglalagay ng mga discount sticker sa mga produkto. Sa oras na ito, pumunta si Mizuki sa supermarket dahil ito ang oras ng diskwento at lahat ng tray ng karne ay may 30% na bawas sa presyo. Nakita ni Mizuki na mayroon pang sirloin kaya mabilis niyang kinuha ang tray ng karne at inilagay sa kanyang basket. Bukod pa rito, nakita niya ang liig ng manok kaya mabilis din niya itong kinuha. Parang sinusundan mo ang inahing manok para kunin ang itlog. Mayroon na siyang sirloin ng baka at liig ng manok, ang kulang na lang ay pork belly liempo. Ang baboy sa supermarket na ito ay sariwang-sariwa dahil galing sa bukid. Gayunpaman, ang pork belly ay walang 30% na discount sticker. Siguradong nakalimutan ng empleyado ng tindahan na ilagay ito. Umayon si Mizuki na lapitan at paalalahanan ang empleyado, ngunit nagdesisyon siyang hintayin na lang itong kusa niyang makita at matuklasan. Pagkatapos, pumunta siya sa harap ng tindahan ng gulay upang bumili ng sibuyas. Sino ang mag-aakala na nang bumalik siya sa lugar ng sariwang karne, nakita niya ang isang babae na may hawak na tray ng pork belly at nagtatanong sa empleyado kung bakit hindi ito diskwento. Mabilis na humingi ng paumanhin ang empleyado at sinabing nakalimutan niya at mabilis na idinikit ang discount sticker. Nang makita niya na binili na ng babae ang lahat ng 2 kahon ng pork belly, labis na pinagsisihan ni Mizuki o Izawa na hindi siya naging tapat at nagpaalala. Gustong-gusto niya ang pork belly at nais niyang hatiin ito ng isang kahon sa babae. Ngunit sa huli, nagpigil pa rin siya dahil sa takot na tawaging isang babaeng nang aagaw ng diskwento. Nang makita ni Mizuki ang pork belly na palayo ng palayo sa kanya, labis siyang nadismaya. Ito ang tinatawag na sa huling sandali ay nagpapakita pa rin ng dangal sa alamat. Nakita ng empleyado ng tindahan na malungkot si Mizuki, kaya naunawaan niyang hindi niya nakuha ang pork belly. Kaya, inirekomenda niya ang isang tray ng dila ng baboy sa kanya. Nakita ni Mizuki na ang dila ng baboy ay hindi masama at kalahating presyo pa, kaya masaya siyang binili ito. Sa wakas, nakauwi na rin si Mizuki. Nagpalit siya ng damit, nagsuot ng apron at nagsimulang magluto. Una, inilagay niya ang karne sa absorbent paper sa kusina at sa ganitong paraan, mas magiging masarap ang lasa ng karne. Pagkatapos ma-absorb ang likido, inilagay niya ang sirloin sa isang bag, inilagay ang pampalasa na pan-ihaw, at hinalo itong mabuti upang kumapit ang pampalasa sa karne. Pagkatapos ihanda ang karne, nagsimulang magbalat ng gulay si Mizuki. Ginamit niya ang mga natirang gulay mula sa nakaraang mga araw, tulad ng kabute, repolyo, at lettuce. Maayos niya itong pinutol at inilagay sa isang plato. Ang mga sangkap sa pagluluto ay handa na. Ang buong mesa ng mga sangkap ay mukhang masarap at kaakit-akit. Kasunod nito, pinipit niya ang berdeng sibuyas at hinalo ito ng pantay-pantay sa pampalasa. Iniwan niya ang bawang sa manipis na hiwa para ihanda bilang sangkap. Pagkatapos, gumamit siya ng pinong ginagad na karot at soy sauce. Hinalo ng pantay-pantay upang maging sausawan, inilagay ito sa isang maliit na mangkok at nilagyan ng kaunting mustasa. Sa wakas, kumuha pa siya ng kimchi. Talagang masagana ang handa sa araw na ito. Sunod, kinuha ni Mizuki ang electric grill. Ito ay regalo sa kanya. Nagsuot si Mizuki ng apron upang maiwasan ang talsik ng mantika na parang kumakain sa isang grill restaurant. Sa huli, kinuha niya ang paborito niyang beer at baso. Pagkatapos ng lahat ng hirap, handa na rin ang lahat ng kagamitan at pagkain. Sa lahat ng sangkap sa mesa na labis na kaakit-akit, sinabi ni Mizuki, kain na. Pagkatapos, binuksan niya ang beer at ibinuho sa baso at nilaklak ang bawat malaking lago. Ang malamig na beer na dumaloy sa lalamunan niya ay nagpasabi sa kanya ng napakasarap. Sa sandaling ito, naramdaman niyang sulit ang lahat ng hirap. Kumain muna siya ng isang subo ng mixed greens at uminom ng isang lagok ng beer. Kapag ang isang tao ay masidhing mahilig kumain, kumuha siya ng 2 hiwa ng dila ng baboy at inilagay sa grill at pinakinggan ang tunog ng pag-ihaw nito. Nang marinig niya ang langot-ngot ng karne, binaligtad niya ang karne at hinayaan lang ng 15 segundo. Pagkatapos magbilang ng 15 segundo, mabilis niyang inilagay ang karne sa plato, pinigaan ng lemon juice at mabilis na isinubo sa kanyang bibig. Ang inihaw na dila ng baboy ay napakabango at sobrang lambot. Pagkatapos, inilagay niya ang binating berdeng sibuyas sa ibabaw ng dila ng baboy, binalot ito at isinubo sa kanyang bibig. Kinain ni Mizuki ang dila ng baboy kasama ang berdeng sibuyas, sunod-sunod at mukhang napakasarap. Sa bawat pagguya, nararamdaman niya ang matinding aroma ng karne at berdeng sibuyas na naghahalo sa kanyang bibig. Itinaas ni Mizuki ang beer at lumaklak ng isang lagok. Ang pakiramdam ay hindi maipaliwanag. Lubos siyang nagpapasalamat sa empleyado ng tindahan na nagrekomenda ng dila ng baboy sa kanya. Pagkatapos, inilagay niya ang liig ng manok sa grill. Siguradong napakabango ng karne sa liig ng manok dahil iyon ang pinakaaktibong bahagi sa katawan ng manok. Nang maluto na ang liig ng manok, kinuha niya ito at isinawsaw sa soy sauce at mustasa at isinubo sa kanyang bibig. Maingat siyang humuya, nararamdaman ang kamanghamanghang aroma sa loob ng kanyang bibig. Talagang hindi mailarawan ang sarap. Ang pagkain ng karne, ang maingat na pagguya, ang karne ay masarap, may masarap na lasa at labis na kaakit-akit. Gusto ko rin kainin ang pagkain ito. Dahil ang pagguya sa liig ng manok ay masyadong matrabaho. Ang pagkain ng buong ulo ibig sabihin, ang malaking hiwa sa ganitong paraan ay mas komportable. Pagkatapos, kinuha niya ang liig ng manok kasama ng bean sprout stooge, isinawsaw sa soy sauce at tinikman at minuya ito ng may kasiglahan. Ang kombinasyon ng karne at gulay ay masarap habang kinakain. Ang karne ay mabango, may kaunting kagat at napakasarap. Ininom niya ang natitirang beer sa isang lagok na may mukhang masaya at nasisiyahan. Pagkatapos, kumuha siya ng ibang lata ng beer at ibang baso mula sa
refrigerator. Ito ang kanyang nakagawian, ang baso na malamig kasama ng beer ay napakaganda ng pakiramdam. Pagkatapos, inilagay niya ang hiwa ng karne sa grill. Agad na tumunog ang sizzling sound at kumalat ang mabangong amoy. Binuksan niya ang beer, itinagilid ng 45 degrees, ibinuhos sa baso, at lumabas ang makapal na maputing foam ng beer. Masaya siyang uminom ng 2 lagok muna, pagkatapos ay kumuha ng isang subo ng maanghang na pickled white radish na maingay, na may kaunting anghang at malutong. Binaligtad niya ang karne sa grill. Ang kulay ng karne ay luto na, makintab, at may kaunting sunog. Ang lutong karne ay isinawsaw sa soy sauce na may kaunting mustasa, na nagbigay ng masarap na amoy. Inilagay niya ito sa kanyang bibig, ninuya ng 2 beses, at nagulat. Ang balanse ng lean at fat ay perpekto, nakasama ng soy sauce ay mabango, nakakapresko, at napakasarap. Pagkatapos, kumuha siya ng hiwa ng bawang at inilagay sa ibang hiwa ng karne, inilagay sa kanyang bibig, at mainat na dinama ang lasa. Pinatingkad ng lasa ng bawang ang amoy ng inihaw na karne. Ang bawang kasama ng inihaw na karne ay masarap kainin at hindi nakakasawa. Uminom siya ng 1 lagok ng malamig na beer, napakasarap. Pagkatapos, inilagay niya ang pinaghalong karne sa grill. Isang hiwa ng karne na nakabaligtad, isang piraso ng liig ng manok, kasabay ng 1 lagok ng beer. Ang karne na nakabaligtad ay binalot ng lettuce at maanghang na pickled white radish, nilunok niya sa kanyang bibig. Ang masarap na inihaw na karne, kasama ng malamig na beer ay talagang napakakomportable. Ngunit sa huli, naubos din ang pagkain. Kumain siya ng inihaw na karne at uminom ng beer, at nagpasalamat sa masarap na salu-salo. Matagumpay na natapos ang pagkain sa episode na ito. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, anong pulutan ang dapat nating gawin para mas masarap ang beer? Iyan ang bagay na laging pinag-iisipan ni Mizuki at tinatama sa araw-araw. Araw-araw, bumibili siya ng pagkain at nagluluto, kaiba sa ibang tao na araw-araw pumupunta sa mga kainan. Maaga siyang gumising, inilagay ang cherry tomato sa kumukulong tubig, pagkatapos ay inalis at inilagay sa tubig na may yelo. Nagsimula siyang balatan ang cherry tomatoes, pagkatapos ay naglagay ng puting asukal at iba pang pampalasa sa mangkok. Sa huli, inilagay niya ang binabalatan na kamatis at inilagay sa refrigerator para i-marinate. Pagkatapos, pumili siya ng 2 beer mug mula sa kanyang mug cabinet na nagustuhan niya at inilagay sa refrigerator para gamitin sa gabi. Nagtatrabaho si Mizuki sa isang real estate company. Isang batang kasamahan ang nagdala ng kliyente upang tingnan ang maraming bahay, ngunit hindi pa rin nasiyahan ang kliyente. May bahay na maganda ang disenyo, ngunit sobrang luma, may bahay na bago ngunit sobrang mahal. Ang kasamahan ay nagtiyagang magrekomenda sa kliyente, ngunit sa huli, hindi pa rin nasiyahan ang kliyente at sinabing babalik siya bukas. Sabi ng manager, magrekomenda lang siya ng marami sa kliyente, linlangin ang kliyente na pumirma sa kontrata, at tapos na. Narinig niyang sinabi ng babaeng kasamahan na hindi niya maaaring linlangin ang kliyente. Nagmadaling sinabi ng manager na nagbibiro lang siya, ngunit walang sinuman ang nagbigay pansin sa walang kwentang biro niya. Pagdating ng 6:6, tumayo si Mizuki, sinabing salamat sa inyong pagod, at umalis sa opisina habang ipinapaliwanag pa rin ng manager ang nakababagot na biro niya. Linggo ngayon, at desidido si Mizuki na pumunta sa Giffy. Nag-ehersisyo siya, hindi para magpapayat kundi dahil umiinom siya ng alak at beer linggo-linggo. Upang mabawasan ang pakiramdam ng pagkakasala, pumunta siya sa Giffy para mag-ehersisyo. Pagkatapos mag-ehersisyo sa treadmill, lumipat siya sa muscle training. Dito, nakita niya ang 2 babae na pinupuri ang exercise attire ng isa-ki-isa. Hindi kailangan ni Mizuki ng magagandang sportswear. Sapat na sa kanya ang mahusay na sumisipsip ng pawis. Pumunta siya sa back muscle machine at ginawa ang pull-down exercise. Una, naglagay siya ng mabigat na timbang, pagkatapos ay umupo, ikinandado ang hita, at dahan-dahang hinila pababa ang timbang, sinisikap na hilahin ito unti-unti. Pagkatapos, nakita niya muli ang 2 babae na nagkukuhaan ng litrato sa isa-ki-isa sa treadmill, nagpo-pose at naghahanap ng anggulo para mas maganda silang tingnan. Naisip ni Mizuki na magkakaiba ang layunin ng bawat taong pumupunta sa Giffy. Iniisip niya na pagkatapos mag-ehersisyo ng back muscles niya, makakakuha siya ng commercial ng beer. Sisipain niya ang isang malaking tagay, napakasarap, iyan ang buhay na umiikot sa beer na gusto niya. Pagkatapos, nag-ehersisyo siya ng chest muscles. Umupo siya sa machine at dahan-dahang tinulak at dahan-dahang binalik sa orihinal na posisyon. Bigla siyang nakakita ng isang babae na tumakbo sa harap ng isang gwapong lalaki. Naglambing na mas magaan siya ng 300 gramo kumpara noong nakaraang linggo. Sabi ng gwapong lalaki, kung ganoon, sa loob ng kalahating taon, ilang kilo na lang ang matitira sa kanya. Naglambing ang babae na mahirap iyon. Tahimik na napabuntong hininga si Mizuki na magkakaiba ang layunin ng bawat taong pumupunta sa Giffy at hindi siya pumunta dito para makipag-flirt o makipag-date. Nag-ehersisyo siya ng muscles para makapagbuhat ng 1 litrong baso ng beer, gaya ng mga German gamit ang isang kamay. Kapag uminom siya ng beer kasama ang mga German, hindi siya mahuhuli. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-squat gamit ang barbell. Mahigpit niyang hinawakan ang barbell, tumayo ng matatag, umupo ng ilang segundo, at tumayo ulit paulit-ulit. Sa sandaling ito, nagsimula na namang purihin ng 2 babae ang puwet ng isa-ki-isa. Naisip ni Mizuki na magkakaiba ang layunin ng bawat taong pumupunta sa Giffy at wala siyang interes sa puwet. Nag-ehersisyo siya ng lower body para kung masira ang elevator, kaya niyang magbuhat ng 2 kahon ng beer paakyat sa ika-5 palapag ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos mag-ehersisyo ng muscles, tumakbo ulit siya. May isang gwapong lalaki ang dumampot ng tuwalya na nahulog niya at ibinigay sa kanya. Bagamat hindi siya malapit sa mga lalaki, ang lalaking ito ay nagpatingling pa rin sa kanyang puso. Nagmamadali siyang bumalik sa katinuan at nagsimulang tumakbo. Hindi niya inaasahan na tumakbo din ang gwapong lalaking iyon kasama niya. Ayon sa instinct ng babae, gusto ni Mizuki na magpakamahina, ngunit agad niyang pinigilan
naramdaman ang hangal na pag-iisip na iyon. Pumunta siya dito para mag-enjoy sa masarap na beer, hindi para makipag-flirt. Kaya, tinaasan niya ang bilis ng kanyang pagtakbo. Ang gwapong lalaki na ayaw magpahuli ay tinaasan din ang kanyang bilis. Nagpatuloy silang magtaasan ng bilis ng ganoon hanggang sa tinaasan ni Mizuki ang bilis sa 15. Pagkatapos tumakbo ni Mizuki, natural siyang umalis, samantalang ang gwapong lalaki ay hindi na nakayanan ang pagod at sinabing talunan siya. Biglang lumapit ang dalawang babae at sinabi kay Mizuki na dapat nilang tularan si Mizuki sa sipag sa pag-ehersisyo at hindi dapat magkaroon ng ibang layunin. Sabi ni Mizuki, ang pinakamasarap ay ang uminom ng beer pagkatapos mag-ehersisyo. Nagulat ang dalawang babae, tila hindi rin ganoon kadalisay ang layunin niya. Pagkatapos, pumunta si Mizuki sa supermarket, tiningnan ang iba't ibang pagkaing may carbohydrate sa estante at maingat na pumili. Bigla siyang nakalanghap ng bango at lumingon. Ang sales clerk ay nagpo-promote ng Taiwanese mixed noodles at mayroon ding free tasting. Mizuki, isa lang ba ang empleyado sa supermarket na ito? Siguradong sobrang pagod na siya. Isang matandang babae ang nagtanong, ito ba ay gawa sa Taiwan? Mabilis na sinabi ng binata na galing ito sa Nagoya. Lumabas na ang Taiwanese mixed noodles ay inimbento sa Nagoya. Kaya kumuha ang babae ng isang pakete ng Taiwanese mixed noodles na gawa sa Nagoya. Naramdaman ni Mizuki na sa tuwing makikita niya ang salitang Taiwan, kaya niyang uminom ng 2 pang baso ng beer. Mabilis siyang inabutan ng empleyado ng sample. Naamoy ni Mizuki na napakabango nito. Nag-aatubili siyang sinabi, siguradong napakasarap kainin ito. Ngunit hindi ko ito makakain ngayon kaya bibili ako ng isang pakete para kainin sa bahay. Pagkatapos, kinuha niya ang isang pakete ng Taiwanese mixed noodles at inilagay sa kanyang shopping cart. Naantig ang empleyado at sinabing, tunay siyang modelong customer nang kunin niya ang noodles sa harap. Tila mas gusto ng lahat na kunin ang nasa gitna. Pagdating sa bahay, inilabas ni Mizuki ang iba't ibang sangkap sa pagluluto. Magamati, may nakahanda ng pampalasa ang Taiwanese mixed noodles. Naglagay siya ng mantika sa kawali para mas masarap ito. Pagkatapos, nagdagdag siya ng bean paste, patis, sauce, kamatis, ginagad na labanos, at beef. Nang maluto na ang karne, dinagdagan niya ng asukal at natapos na ang pagkain ito. Ang paraan ng kanyang pagluto ay tiyak na nagpapasarap sa noodles at ang bango ay kumalat. Pagkatapos tagtarin ang sibuyas, inihulog niya ang noodles sa kumukulong tubig, ginamit ang sandok upang ahatin ang noodles at hinalo ng kaunti para maghiwalay ang mga strand nito. Sa ganoong paraan, magiging mas malagkit ang noodles at mas madaling kahaluin ang pampalasa. Ibinuhos niya ang mamasa-masa at makintab na noodles sa mangkok, nilagyan ng kasamang sauce at hinalo ng mabuti. Pagkatapos, inilagay niya ang ginisang karne na ginawa niya, dinagdagan ng tinadtad na sibuyas, bawang, fish powder, tinadtad na seaweed at pati na rin ang yolk ng itlog. Ang marangyang mangkok ng noodles na ito ay sumalungat sa orihinal nitong katangian ng pagiging madali at mabilis. Nakita ni Mizuki na mayroon pang maraming natitirang ginisang karne, kaya kumuha siya ng ilang malaking berdeng sili, hinati sa 2 at inayos sa plato. Pagkatapos, kinuha niya ang binabad na cherry tomatoes noong umaga, ang malamig na beer at ang beer mug. Sa wakas, nagsimula na ang kainan. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain na may kaakit-akit na kombinasyon ng kulay. Bagamat hindi kasing dami ng dati ang mga putahe, marami namang karne. Binuksan ni Mizuki ang beer, itinagilid ang lata ng 45 degrees, ibinuhos sa baso at umapaw ang maputing foam. Uminom siya ng ilang malalaking lagok, talagang napakasarap. Ito ang kagandahan ng pag-inom ng beer pagkatapos mag-ehersisyo. Pagkatapos, kumuha siya ng isang subo ng binabad na cherry tomatoes, inilagay sa kanyang bibig, maasim at matamis, saktong-sakto sa panlasa. Uminom ulit siya ng isang lagok ng beer. Iyon ang pakiramdam na napakahalaga at hindi mabibili. Ibinuhos niya ang natitirang beer sa baso, sapat para sa isa pang baso. Pagkatapos ay kinuha niya ang berdeng sili, sinandukan ng ginisang karne at inilagay, ito ang sili na pinalamanan ng karne. Itinaas niya ang berdeng sili, kinagat ito, malutong ang tunog ng sili na nakakatuwa sa pandinig at ang bango ng ginisang karne ay kumalat. Ang karne at sili ay naghalo, talagang napakasarap. Uminom ulit siya ng isang lagok ng beer. Talaga nga namang ang pagkain ng karne at pag-inom ng beer ang pinakabagay. Pagkatapos, inilapit niya ang Taiwanese mixed noodles sa kanyang harapan, tinusok ang yolk ng itlog at hinalo ng mabuti. Si Mizuki, na nag-ehersisyo ng masikap, ay mabilis na inihanda ang mangkok ng noodles. Bawat strand ng noodles ay may kaunting pampalasa na nakadikit. Masaya niyang kinuha ang noodles na puno ng ginisang karne at isinubo sa kanyang bibig. Pagkatapos, nagsimula siyang kumain ng malalaking subo ng noodles at ginisang karne. Ang yolk ng itlog kasama ang fish powder ay mas bumabango habang ginunguya. Ang kombinasyon ng matapang na bango ng mga sangkap at ang banayad na lasa ng starch ay talagang nakakatuwa. Walang sinuman ang makakatanggi sa pakiramdam na iyon. Hindi niya maiwasang tuloy-tuloy na uminom ng beer. Labis ang kasiyahan na nag-iba ang hugis ng kanyang mukha. Nagmadali siyang kumuha ng ibang lata ng beer. Itinagilid ng 45 degrees. Ibinuhos sa baso at ang foam ay biglang lumabas na puting-puti at walang bahid. Pagkatapos, kumuha siya ng maraming mixed noodles na may karne, inilagay sa kanyang bibig at uminom ulit ng isang lagok ng beer. Ang starch kasama ng beer ay hindi kapani-paniwalang bagay. Naglagay pa siya ng chili oil sa noodles para maging maanghang at nakakapresko ito. Kumain siya ng isang subo ng noodles, uminom ng isang lagok ng beer, kumain ng isang sili, uminom ng isang lagok ng beer, kumain ng isang binabad na kamatis, uminom ng isang lagok ng beer. Ang natitirang ginisang karne ay ibinuhos niya lahat sa mangkok. Ang babaeng ito ay talagang mahilig kumain ng karne. Sino bang hindi mahilig sa karne? Lalo siyang ganado habang kumakain si Mizuki, lalo siyang nasisiyahan. Naubos niya ang lahat ng mixed noodles na may ginisang karne, cherry tomatoes, at berdeng sili. Ang buong mesa ng pagkain ay napunta sa kanyang tiyan sa isang iglap. Nasiyahan siya at sinabing, maraming salamat sa masarap na pagkain. Sa wakas,
wakas, natapos na ang kainan. Kinaumagahan, ang batang kasamahan ay naguguluhan kung anong bahay ang dapat niyang irekomenda sa kliyente. Ipinakita ni Mizuki sa kasamahan ang kanyang resume. Sabi nila, isang katlo ng buhay ay nasa bahay, kaya kailangan mong tulungan ang kliyente na makahanap ng bahay hanggang sa masiyahan sila. Tinanong ni Mizuki kung may konsensya pa ba siya, tumango siya at sinabing meron. Noong estudyante pa siya, matagal siyang nag-aalangan tuwing maghahanap ng boarding house. Ngunit ang real estate agent ay laging matyaga sa kanya at sa huli, nakakita siya ng gusto niyang boarding house. Kaya, gusto niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan ang kliyenteng iyon na makahanap ng gusto niyang tirahan. Sabi ng manager, ang taong tumulong sa kanya makahanap ng boarding house noon ay siya ang manager mismo. Sabi ng babaeng kasamahan, imposible, hindi ka gagawa ng ganoong kabutihan. Napakabuking niya talaga, ngunit sinabi ng manager na totoo ang kwento at hindi iyon biro. Sa sandaling ito, dumating ang kliyenteng iyon, tumayo ang kasamahan at nagsalita ng 100% mas may tiwala. Tiyak niyang tutulungan ang kabilang panig na makahanap ng gusto nilang bahay. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, anong pulutan ang makapagpapataas ng baso para sa masarap na malamig na beer? Araw-araw, nag-iisip si Mizuki ng husto upang makahanap ng kasiyahan sa bagay na ito. Maaga siyang gumising, hiniwa ang repolyo, nilagyan ng asin, at naglagay ng kaunting dill sa kawali. Pagkatapos painitin, inilagay ang sili, inilagay niya ang repolyong inasnan sa zip bag matapos timplahan ang sabaw. Pagkatapos, kumuha siya ng 2 baso ng beer at inilagay sa refrigerator, naghahanda para sa pag-inom ng beer sa gabi. Pagkatapos ipakilala ang bahay sa bisita, sinabi ng bisita kay Mizuki na uminom muna ng tsaa bago umalis. Tiningnan ni Mizuki ang orasan, negatibo 3 na ng hapon at hindi pa siya makakainom. Ito dahil sa sarili niyang patakaran na iwasang uminom pagkatapos ng negatibo 3 ng hapon upang mas lalong maging masarap at nakakapresko ang pag-inom ng serbesa sa hapunan. Pagdating sa opisina, tumawag si Mizuki ng ilang beses habang nagpapalakas ng binti. Siyempre, ginawa niya rin ito para mas lalong sumarap ang serbesa dahil talagang pusher siya sa pag-inom. Matapos ang ilang sandali ng pagiging abala, malapit na ang negatibo 6 ng gabi at tinatapos na niya ang trabaho bago mag-uwian. Eksaktong negatibo 6, umuwi na si Mizuki para magluto at uminom ng serbesa. Ngunit bigla ang tinanong ni Manager Jiro ngayon kung bakit hindi pa nagagawa ang ika-negatibo 7 panoramic photo. Sabi ni Naoto, hindi ba sa susunod na buwan pa? Nag-aalalang sinabi ni Jiro na gawin na ito ngayong buwan, kailangang lumabas bukas. Pagsapit ng negatibo 6, yumukod si Mizuki at sinabing salamat sa pagod at tumalikod at umalis. Sinabi ni Jiro, Mizuki, tulungan mo naman kami kung nandito ka rin lang. Kung hindi lang bagong laba ang suit ko, luluhod na ako sa harap mo, 30 minuto pa, hindi ba pwede? Nagmakaawa rin sina Naoto at Lai kay Mizuki kaya pumayag siya, sinabing 30 minuto lang, ha? Pagkatapos, sinimulan niyang ipaliwanag sa lahat kung paano gumawa ng komprehensibong mapa ng lugar at kung aling mga lokasyon ang kailangang markahan. Halimbawa, ang pagmamarka sa ospital, presinto, paaralan, daycare, supermarket, convenience store, at tindahan. Pinakiusapan niya si Naoto na gumuhit at si Guy naman ang mangalap ng mga dokumento. Sa huli, mabilis na natapos ni Naoto ang trabaho sa pagguhit. Hinahangaan ni Lai ang kanyang talento. Nakita ni Mizuki na eksaktong 6:30 na, kaya masaya siyang nagpaalam. Ngunit, nagreklamo si Jiro at sinabing naalala niya lang na kailangan din ng mapa ang kalapit na istasyon ng tren. Nakiusap siya kay Mizuki para sa karagdagang 30 minuto at nakisali rin sa pagmamakaawa sina Naoto at Lee. Walang awa namang sinabi ni Mizuki na sisingilin ko kayo para sa utang na loob na ito at muli silang nagsimulang gumuhit ng isa pang lugar. Sinabi ni Naoto kay Guy na nagugutom na siya at order ng takeout. Tinanong niya si Mizuki kung gusto niya ring umorder. Sa totoo lang, gutom na siya, pero ang huling oras ng araw ay ang kahulugan ng kanyang buhay. Gusto ni Mizuki na magtiis at umuwi na para kumain kaya sinabi niyang hindi siya gutom. Pagdating ng 7:00, dumating na ang takeout. Naamoy ni Mizuki ang malakas na bango na parang amoy luya. Lumingon siya at nakitang kumuha pala ng ginger fried pork rice ang dalawa. Masiglang sinabi ni Jay na kakain na ako. Kumuha siya ng masarap na piraso ng ginger fried pork at kanin at isinubo. Si Naoto naman ay tuloy-tuloy na sumusubo ng ginger fried pork at kanin at masarap na kumakain. Ang pagkain ng dalawa sa ganitong paraan ay isang matinding pagpapahirap kay Mizuki. Noong oras na ito, bumili na si Jiro ng fried gyoza at serbesa at binigyan niya ang lahat. Nang makita ang masarap na fried gyoza, lalong nagutom si Mizuki. Ngunit dahil sa panghuling hapunan sa bahay, nagtiis pa rin siya. Kumain si Gaya ng fried gyoza at nanlalaking mata na nagsabing masarap ito. At si Naoto naman ay uminom ng serbesa na may sobrang pagmamalaki sa mukha. Si Jiro naman ay isinausaw ang fried gyoza sa suka at paminta at isinubo sa bibig. Ngumunguya ng masaya habang umiinom. Tinitigan ni Mizuki ang kaawa-awang anyo nito na parang gusto niyang saktan ang tao. Ang ginger fried pork, fried gyoza, at serbesa ay lalong nagpaigting sa pagnanasa ni Mizuki. Mariin siyang pumikit, ngunit nanatili pa rin ang amoy, kaya tinakpan ni Mizuki ang kanyang ilong. Tinanong ni Naoto kung ano ang ginagawa niya at seryosong sinabi ni Guy na baka ito ay isang bagong uri ng yoga. Natapos kumain ang lahat at nagpatuloy sa overtime at sa wakas ay natapos ang pagguhit bandang 9:00 ng gabi. Sinabi ni Mizuki na salamat sa pagod at mabilis na umalis. Ngunit biglang sinabi ni Guy na parang may kulang. Tumakbo rin si Jiro at sinabing parang may kulang na ilang mahahalagang punto. Gusto ni Mizuki na sipain siya, ngunit bumalik pa rin siya para magtrabaho. Napakasarap ng krokwete sa mapa at tuwing 6:06 ng hapon, nagbebenta ang supermarket ng mga pampagana
pampagana at inumin. Napakasarap talaga ng bihigi sauce sa yakitori store. Bulong niya na lalong lumakas habang nagsasalita. Ngunit sinabi ni Ai na walang duda, si Ate Mizuki talaga. Ang drawing na ito ay magiging perpekto kung idadagdag natin ang ating pag-iisip at mga pagsusuri. Walang duda, si Ate Mizuki talaga, nakita niya agad. Natigilan siya at mabilis na nagmayabang na nagsasabing wala yun. Pagkatapos ay tinanggap ng lahat ang mga suhestyon ng publiko at sinabi ni Mizuki na ang salty butter bread sa bakery ay napakasarap. Sa wakas, handa na ang komprehensibong mapa ng lugar na ginawa nila at talagang perpekto ito. Masayang-masaya si Jiro at nag-anyaya ng inuman, ngunit sinabi ni Guy na may date siya sa kanyang nobyo. Tinanong ni Jiro si Mizuki kung sasama siya, ngunit paglingon niya, wala na ito. Tumakbo ng mabilis si Mizuki papunta sa supermarket. Nagdarasal na sana ay hindi pa ito sarado. Pagdating doon, humingi ng paumanhin si Ushiba, isang empleyado ng tindahan, at sinabing sarado na sila ngayon. Dismayadong umuwi si Mizuki at naisip niyang kailangan niyang gamitin ang natitira para sa hapunan ngayon. Binuksan niya ang ref at naghalungkat. Bigla siyang nakakita ng isang pakete ng karne ng baboy sa ilalim. Kahapon, habang nagluluto siya, natakot siyang hindi niya maubos kaya nagtabi siya ng ilang batchi na baboy. Bigla siyang tuwang-tuwa, nagpapasalamat sa kanyang sarili kahapon. Bigla siyang nakakita pa ng frozen gyoza. Binili niya iyon nang mamasyal siya sa supermarket mga kalahating taon na ang nakalipas. Talagang nagpapasalamat siya sa kanyang sarili kalahating taon na ang nakalipas. Hindi niya inasahan na makakain din siya ng ginger fried pork at fried gyoza ngayon. Inayos niya ang gyoza sa kawali at pinainit. Pagkatapos, hiniwa niya ang luya at sibuyas sa maliliit na piraso, inilagay sa mangkok at dinagdagan ng toyo at apple sauce para mas sumarap. Hinalo niya ito ng mabuti, lumilikha ng perpektong sarsa para sa ginger fried pork. Hiniwa ni Mizuki ang sibuyas at bawang at inilagay ng magkahiwalay. Pagkatapos ay inilagay ang batchi na baboy sa kawali at ipinirito. Kapag niluto ng buo, magiging matigas ito, kaya ng kalahating luto na ang karne. Inalis niya ito sa plato at ginamit ang natitirang langis para igisa ang sibuyas. Nang malapit ng maluto ang sibuyas, inilagay niya ang mga hiwa ng bawang, pagkatapos ay ang baboy, at sa wakas, ibinuhos ang sikretong sarsa. Pagkatapos igisa, umakyat ang bango sa ilong, at bawat piraso ng ginger fried pork ay nababalutan ng sarsa. Mabilis na naluto ang ginger fried pork, mainit at may kakaibang kaakit-akit na sarsa. Tumakbo siya sa napakaraming pampalasa, pumili ng isang bote ng black vinegar at isang bote ng Sichuan dipping sauce para sa gyoza. Ibuhos ang black vinegar sa plato at dagdagan ng maraming luya, at sa kabilang banda, ibinuhos ang maanghang na Sichuan dipping sauce at sinabuyan ng sesame seeds. Ngayon, luto na ang gyoza, nilagyan niya ito, at ang fried gyoza ay malutong, ginintuan, at napakaakit na parang gusto mong kumain ng tatlong plato. Pagkatapos, inihanda niya ang repolyo na ginawa niya para sa almusal at inihain sa plato. Nagsimula na ang araw, ikiniling ni Mizuki ang baso ng 45 degrees at nagbuhos ng serbesa. Iba ang baso niya sa bawat episode at sapat lang ang lata na ito para sa isang baso. Ang puting bula ay nanatili, ang masarap na lasa ng serbesa, sinipsip niya ng malaki, napaka-refresh. Ang pag-inom ng serbesa pagkatapos ng isang araw ng pagtatrabaho ay ang pinakamasarap na bagay sa mundong ito. Kumuha siya ng isang malaking rolyo ng repolyo at isinubo at ninunguya. Mayroon itong matamis at maasim na lasa na medyo maanghang, malutong at malambot, napakasarap kainin. Ito talaga ang perpektong inumin, sinipsip niya at uminom ng serbesa, talagang tugma. Pagkatapos, kumuha siya ng ginger fried pork at hiniwang sibuyas at isinubo sa bibig. Ang maanghang at matamis na sarsa na mailuya ay dinagdagan pa ng masarap na lasa ng piniritong baboy. Talagang napakasarap ng lasa, habang ninunguya mo, lalong sumasarap. Kinuha niya ang baso ng serbesa at sumipsip, na para bang ito ang pinakamahusay na kombinasyon sa mundong ito. Pagkatapos, kumuha si Mizuki ng isang malaking piraso ng repolyo at isinubo, ninuya, at kumuha pa ng isang chopstick ng ginger fried pork. Ang dalawang putahe ay talagang tugma, malamig at hindi nakakasawa. Ininom niya ang serbesa sa isang lagok at labis siyang guminhawa. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang lata ng serbesa at isa pang malamig na baso. Ang baso at ang serbesa ay pinalamig para matiyak ang masarap na lasa. Nagbuhos siya ng serbesa sa baso at gumawa ng maraming bula. Pagkatapos, masayang pinunit ni Mizuki ang isang malutong na piraso ng fried gyoza, isinausaw sa black vinegar at luya, at isinubo ng buo at ninuya. Bukod pa sa malutong na at masarap na giniling na karne, ang black vinegar at dinikdik na luya ay may kamanghamanghang lasa. Tuwang-tuwang kumain si Mizuki at sumipsip ng malaking lagok ng serbesa, labis na nakakapresko. Kumuha pa siya ng isang piraso ng fried gyoza, isinausaw sa Sichuan dipping sauce at isinubo sa bibig at ninuya. Ang maanghang na dipping sauce at sesame seeds ay kahanga-hanga, mabango at maanghang habang ninunguya. Sumipsip siya ng serbesa at naramdaman muli ang pagkapresko. Naniniwala si Mizuki na ang serbesa at fried gyoza ay isang perpektong peres. Kailangan ng matagal na panahon, ang dalawa ay ang pinakamahusay na kombinasyon. Pagkatapos, binuksan niya ang sweep mode, lumulutang ang mga ulap at humihip ang banayad na hangin. Isang piraso ng repolyo, isang sipsip ng serbesa, isang piraso ng ginger fried pork, isang sipsip ng serbesa, isang malutong na piraso ng fried gyoza, at isang sipsip ng serbesa. Ang pagkain ng may kaayusan ay nakakatakot talaga. Tinamasa niya ang bawat kagat, at sa maikling panahon, naubos niya ang lahat ng pampagana, ang ginger fried pork, at ang fried gyoza. Ininom niya ang serbesa sa isang lagok at sinabing salamat sa hapunan, kumpleto na ito. Kinabukasan, pumunta siya sa tindahan, at lahat ay nagtataka kung bakit hindi pa naimprenta ang komprehensibong mapa ng lugar, dahil kailangan na itong simulan ngayon. Ngunit sinabi ni Jiro na nagkamali siya sa oras at sa susunod na buwan pa pala ito gagawin. Ang mga mata ng lahat ay puno ng galit at gusto ni Mizuki na buhatin siya at suntukin ang kanyang malaking bungo.
Hanga ba naman, sinabi ni Jiro na sumunod sa mapa at bumili ng krokwete at yakitori tig-isa bawat isa. Ang tatlong tao na may masamang mukha ay biglang sumigla. Mukhang may alam pa rin si Jiro na tinatawag na pagbili ng puso ng tao. Inisip ni Mizuki na hindi niya na ito pahihirapan ngayon. Sa gabi, ang paggawa ng ilang merienda at pag-inom ng ilang malamig na lata ng serbesa ay ang pinakagustong oras ni Mizuki. Ang merienda araw-araw ay personal na ginawa niya, mayaman at masarap. Sa umaga, binuksan ni Mizuki ang lalagyan ng pickle. Kumuha ng brand pickled na pipino, karot, at puting labanos at hinugasan. Pinunasan niya ito ng paper towel, binalutan ng plastic wrap at inilagay sa refrigerator. Pagkatapos, kumuha siya ng 2 baso na ginagamit sa pag-inom ng serbesa at inilagay sa ref para palamigin. Mas masarap uminom ng serbesa sa ganitong paraan. Si Mizuki ay nagtatrabaho sa Hope Real Estate. Ngayon, gusto ni Suzuki, ang may-ari ng tindahan ng soba, na lumipat ng tindahan. Nakahanap siya ng 3 paboritong lugar at humingi ng tulong kay Mizuki para magpayo kung alin ang mas maganda. Sabi ni Dai, dahil hindi maganda ang negosyo kamakailan, gusto ni Boss Suzuki na lumipat sa lugar na mas malapit sa istasyon ng tren. Sabi niya mas gusto niya ang pwedeng lakarin ng 1 minuto at pasok pa sa budget ang upa. Ngunit mariing sinabi ni Mizuki na hindi ito pwede at ang 2 pang lokasyon ng tindahan ay mariing din niyang tinutulan. Nagtataka si Boss Suzuki kung ano ang gusto ni Mizuki bago siya pumayat. Sinabi ni Mizuki na bigyan siya ng karagdagang oras para pumili at tiyak na pananagutan niya ang desisyong ito. Nang marinig ito, desperado si Boss Suzuki na magmakaawa kay Mizuki. Bukod pa rito, binigyan din niya si Mizuki ng 1 serving ng soba ng tindahan na labis na ikinatuwa ni Mizuki. Tinanong ni Naday at Naoto kung bakit hindi niya pinili ang lugar na 1 minutong lakad lang mula sa istasyon. Ngunit umiling lang si Mizuki at sinabing hindi angkop ang tindahan na iyon. Nagsimulang hulaan ng manager na ang tindahan ay nasa Sato Building kung saan nakatira si Suzuki, kaya mapapahiya siya kung pipiliin nila ang lugar na ito. Eksaktong -6, umalis sa trabaho si Mizuki at sinabing gusto niyang kumpirmahin ang isang bagay. Hindi siya nagbigay ng kahit anong pahiwatig. Sa simula, balak ni Mizuki na pumunta sa bagong bukas na Pilate Studio para mag-tryout. Ngunit para patunayan ang isang bagay, dumiretso siya sa sauna room na madalas niyang puntahan. Hindi niya inaasahan na ang sauna room, na bukas 24 paghahati 7 at hindi kailanman nagsasara, ay sarado ngayon. Bukod pa rito, biglang umulan kaya kinailangan ni Mizuki na tumakbo sa convenience store, nagpapayong para bumili ng payong. Ngunit paglabas niya ng tindahan, napansin niyang tumigil na ang ulan at inisip ni Mizuki na medyo malas siya ngayon. Pagkatapos, inilagay niya ang payong sa bag at naglakad papunta sa supermarket na madalas niyang puntahan. Nang makita siya, yumukod ang nag-iisang empleyado ng supermarket para batiin siya. Kumuha si Mizuki ng sibuyas, 1 bote ng roasted sesame sauce, 1 pakete ng chicken breast, at 1 pakete ng duck meat at itinulak ang cart sa pasilyo para maghanap ng iba pa. Lumapit ang empleyado ng supermarket na may hawak na 1 supot ng soba at tinanong kung gusto niyang gumawa ng soba noodles. Umiti si Mizuki at sinabing, pagkatapos ay kinuha niya ang soba noodles na regalo ni Boss Suzuki mula sa kanyang bag. Magalang na nagpasalamat si Mizuki sa init ng empleyado at pagkatapos ay kumuha ng 1 supot ng shiitake mushroom at itinulak ang cart palayo. Pag-uwi, hindi agad nagluto si Mizuki kundi dumiretso sa banyo. Binuksan niya ang ventilador, binuksan ang mainit na tubig, at sinimulang punuin ang bathtub ng mainit na tubig. Sa simula, gusto niyang magsauna ngayon. Sunod, ibinabad ni Mizuki ang shiitake mushroom sa tubig. Hiniwa ang pipino sa manipis na mga hibla at inilagay ang chicken breast sa kaldero para pakuluan. Pagkatapos, nilatlat niya ang duck meat sa hugis na parang kaso at inilagay sa kawali na walang mantika, binaligtad pagkatapos ng 1 saglit. Ang balat ng hiniwang karne ay gininto ang kayumanggi at bahagyang sunog, mukhang napakasarap. Pagkatapos iprito, binalutan niya ito ng aluminum foil, nagdagdag ng dipping sauce at mirin cooking wine para mas tumami. Sa huli, nagdagdag siya ng asukal sa natitirang mantika sa kawali, sinindihan sandali at pinatay ang apoy para gamitin mamaya. Pagkatapos hiwain ni Mizuki ang sibuyas sa maliliit na piraso, luto na ang chicken breast, inalis niya at inilagay sa tabi ng karne ng pato, na naging chicken and duck. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng banyo, at ang init ay agad na tumama sa kanyang mukha. Ngayon, ang buong banyo ay puno na ng singaw at punong-puno na ng tubig ang bathtub. Nagsimula siyang maligo habang maihawak na payong. Sa ganitong paraan, ang temperatura ng espasyo sa ilalim ng payong ay tataas, na makakamit ang epekto ng sauna. Di nagtagal, pinagpapawisan na si Mizuki at talagang bumuhos ang pawis niya. Ang paraan na ito ay tunay na nakakatulong sa pag-detox ng katawan. Naramdaman ni Mizuki na natutuyo ang kanyang katawan na lumilipat sa estado na angkop para sa pag-inom ng serbesa sa gabi. Umalis siya sa sauna, nagpakulo ng 1 malaking kaldero ng tubig at pagkatapos ay kinuha ang karne ng pato at inilagay sa bagong gawang sarsa at pinainit. Ang nakakaakit na bango ay kumalat na nagpabighani sa mga tao. Sumunod, hiniwa ni Mizuki ang piniritong karne ng pato at inilagay sa plato. Bawat hiwa ay kumikinang, makatas at malambot. Sa wakas, kinuha niya ang sarsa sa kawali at inilagay sa mangkok, dinagdagan ng ilang hiwa ng sibuyas, at naging napakasarap na sausawan. Ang dalawang ito ay magkasama at magdadala ng hindi matanggihang pang-akit. Pagkatapos, kinuha ni Mizuki ang pinalamig na chicken breast at pinira-piraso. Kung gusto mong kumain ng masarap, kailangan mong magbigay ng maraming pagsisikap sa pagkain. Matapos pira-pirasuhin ang karne, inayos ni Mizuki ang mga piraso sa plato at pinalamutsa ng hiniwang pipino. Inilagay niya ang roasted sesame sauce sa
isang maliit na lalagyan, dinagdagan ng soy sauce, dinagdagan ng tubig na pinagbabaran ng shiitake mushroom para lumabnaw, at sinabuyan ng sesame seeds sa ibabaw. Ngayon, handa na ang lahat ng mga pampagana. Binuksan ni Mizuki ang pakete ng soba noodles at inilagay sa kumukulong tubig para pakuluan. Pagkatapos ay ginamit ang chopsticks para haluin upang hindi dumikit ang mga noodles. Nang maluto ang noodles, inalis niya ito sa mangkok at hinugasan ng tubig upang maalis ang pagkadikit bago ibabad sa malamig na tubig. Sa ganitong paraan, mas magiging chewy ang soba noodles. Sa huli, inalis ni Mizuki ang soba noodles at dinagdagan ng ilang hiwa ng seaweed sa ibabaw. Kinuha niya ang brand pickled na pipino na pinalamig mula pa noong umaga at nagdagdag din ng serbesa sa baso. Handa na ang lahat, kailangan na lang kumain. Ang masaganang hapunan na ito ay kaakit-akit palang tingnan. Sabi niya, itadakimasu at binuksan ang lata ng serbesa. Ikiniling ito ng 45 degrees at ibinuhos sa baso na lumikha ng isang puting bula para panatilihin ang lasa ng serbesa. Sumipsip siya ng malaki at ang pagkapresko ay kitang-kita sa kanyang mukha. Sa wakas, napuno na ang nawalang tubig dahil sa sauna. Kumuha si Mizuki ng isang piraso ng berdeng brand pickled na pipino at isinubo at minuya. Ang tunog ng pagmuya ay malinaw at nakaka-relax. Ang lasa ay tama at sapat ang timpla. Uminom ulit si Mizuki ng serbesa at hindi inaasahang naubos ang baso. Isang piraso ng pipino ay nag-ubos ng kalahating baso ng serbesa. Hindi kaya isang buong kahon ang kailangan para sa isang buong pipino. Kumuha ulit siya ng isa pang lata ng serbesa at isa pang basong handa na, binuhusan ng serbesa at nagsimulang kumain ng soba noodles. Kumuha siya ng isang malaking dami ng soba noodles at inilagay sa mangkok ng sausawan hanggang sa malubog ang noodles sa sausawan at kinain ng buo. Ang noodles ay malambot at mahaba na may banayad na mabangong amoy ng soba. Ang matamis na sausawan na hinaluan ng soba noodles ay isang kahangahangang kombinasyon at mas maganda pa kung inuman ng isang lagok ng serbesa. Sunod, kumuha ulit siya ng soba noodles at isinubo sa mangkok ng sausawan. Kumuha pa ng isang piraso ng malambot na karne ng pato at isinawsaw din. Kinuha niya ang lahat at isinubo ng buo kahit na medyo malaki para sa kanyang bibig. Ngunit sigurado, ang soba noodles na may karne ng pato ay napakasarap. Bakit? Dahil mahilig siyang kumain ng karne ng pato. Uminom pa ng isang lagok ng serbesa at ang pakiramdam ng pagkapresko ay labis. Pagkatapos, naglagay pa siya ng isang hiwa ng karne ng pato sa mangkok ng sausawan at kinain kasabay ng sibuyas. Napakabango at malambot ng lasa, ang taba sa balat ng pato ay tama lang at hindi nakakasawa. Ibinaba ni Mizuki ang mangkok ng sausawan at kinuha ang mangkok ng roasted sesame sauce. Kumuha siya ng maraming soba noodles at inilagay sa mangkok ng roasted sesame sauce. Isinawsaw niya ito ng paulit-ulit hanggang sa nabalutan ang buong noodles ng sarsa. Pagkatapos ay isinubo niya ang lahat sa kanyang bibig. Ang espesyalidad ng roasted sesame sauce ay masarap. Ang masarap na lasa ng roasted sesame sauce at soba noodles ay tiyak na magiging isang hindi maipaliwanag na masarap na kombinasyon. Lihim siyang nag-isip na napakagandang desisyon talaga ang paghahanda ng dalawang mangkok ng sausawan. Ang pakiramdam ng pag-inom ng serbesa na may kasamang roasted sesame sauce ay talagang napakasarap. Isawsaw ni Mizuki ang soba noodles sa inihaw na sesame sauce. Isasama ang pira-pirasong manok at shredded na pipino. Sa kanya lahat isusubo. Mas lalong sumarap ang soba noodles kasabay ng manok. Pagkatapos, nagdagdag siya ng kaunting chili oil sa sesame sauce para umanghang pa. Isinausaw ang soba noodles at sinipsip lahat. Natural, mas maanghang ah. Sumunod, kinuha niya ang mangkok ng dipping sauce. Isinausaw ang soba noodles para lubos na babad, saka masarap na sinipsip. Nagpapalit-palit sa pagkain ng dalawang masarap na sauces. Mabilis na kumain si Mizuki na may mansa ng sarsa sa gilid ng kanyang bibig. Ang soba noodles na sinamahan ng duck meat at ang soba noodles na isinausaw sa sesame sauce na may pira-pirasong manok at inasnan na pipino. Ito ang combo na hindi dapat paghiwalayin. Ang kanyang pagkain ay tulad ng isang gourmet at may patakaran. Ang pagdampi at pagkain ay sunod-sunod lang na parang pinapawisan at relax na inubos ang mangkok ng noodles. Pagkatapos kainin ang adobo at duck meat at inubos ang beer, nagpasalamat si Mizuki para sa pagkain. Ito ay isang kumpletong pagkain, sabi niya sa sarili, hindi nga ako nagkamali sa pakiramdam. Kaya kinabukasan, sinabi niya sa may-ari ng soba na si Suzuki na nakahanap na siya ng angkop na lugar para sa owner ng soba shop para maging malapit sa commuter. Sinabi niya na ang lugar ay 15 minutong lakad mula sa istasyon, mas malayo kaysa sa distansya mula sa kanyang tindahan patungo sa istasyon. Ngunit sabi ni Mizuki, tignan mo, sa tabi ng tindahan na ito ay isang sauna. Ang soba shop ni Suzuki ay dapat magbukas malapit sa kilalang sauna. Hindi naintindihan ng may-ari at nagtanong kung bakit kailangang malapit sa sauna. Sumagot si Mizuki, kagabi, kinumpirma ko kung gaano kaangkop ang soba shop ni Suzuki at ang sauna. Matapos magsauna, ang katawan ay nagpapawis at naubusan ng tubig na nagiging sanhi ng pampakapal ng dugo. Ang masaganang protina sa soba noodles ay makakatulong sa mas madaling pagdaloy ng dugo. Nagtanong ang may-ari, pero kailangan ba talagang magbukas next door? Sumagot si Mizuki, kung makakain ka ng soba noodles 3 minuto at 15 segundo matapos magsauna, magiging napakaganda. Dahil nakita ang pag-aatubili ng may-ari, nagrekomenda ang manager ng isang kainan para sa kanya. Ngunit ang kainan na ito ay nasa isang malayong lugar na walang tao. Ghost lang ang pupunta doon upang kumain. Sa sandaling ito, biglang tumayo ang may-ari at nagdesisyon na piliin ang kainan na ito. Sabi niya, wala pa siyang nakitang sinumang nakakaintindi sa soba noodles niya tulad ni Mizuki. Upang magpakita ng pasasalamat, muling naglabas ang may-ari ng soba noodles bilang regalo sa kanya at isang malaking kahon pa, tunay na mapagbigay si Suzuki. Ibinigay ni Mizuki kina Naoto at Lai ang tig-2 pack, saka isinara ang kahon. Agad na nagulat ang manager at bumulong na mas mabuting maglagay ng isang kahon ng soba noodles sa kanyang living room. Ayon sa Feng
feng shui. Kailangang bigyan ni Mizuki ng soba noodles ang manager at sinabi niyang, nahihiya ako. Pagkatapos marinig iyon, agad na isinara ni Mizuki ang kahon na nagpapatigas agad sa manager. Si Mizuki ay isang food expert na mahilig sa paggawa ng pulutan para sa beer pagkatapos ng trabaho kung siya ay may gana. Ngayong umaga, pinitpit ni Mizuki ang sibuyas at inilagay sa isang glass bowl. Inilagay ni Dai ang Naoto Etsi sa isang food container para i-marinate. Pagkatapos, kinuha niya ang 2 baso mula sa kabinet at inilagay sa refrigerator para palamigin. Sa ganitong paraan, mas masarap ang beer kapag ininom. Si Mizuki ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang kumpanya ng real estate. Ang kanyang kasamahan, si Ye, ay nagpapayo sa mga customer ng mga apartment na nasa halagang 100,000 yen. Di nagtagal, pagkakita sa gastos na kailangang bayaran para sa apartment, nagreklamo ang customer na ito ay 105,000 yen na. Ganoon din ang apartment kanina. Maaari ba akong payuhan mo ng bahay ayon sa aking request? Nagmadaling humingi ng paumanhin si Guy, ngunit galit pa rin ang customer at pumunta sa ibang brokerage center upang maghanap ng bahay. Habang mukhang malungkot si Guy, pinaalalahanan ni Naoto ang manager na 3 minuto na lang bago ang oras ng party. Narinig ito, dali-daling kinuha ng manager ang kanyang jacket at tumakbong lumabas na maingay. Nang makita si Guy na tila malungkot at hindi masaya, nag-alala si Mizuki at pinagaan ang loob nito upang bumalik siya sa dati. Kung hindi, kailangang magsara ang kumpanyang ito dahil sa kawalan ng manager. Sa pagdinig nito, tumawa si Ye at umamin na kakahiwalay lang niya. Hindi ba ilang araw pa lang ang nakalipas nang nakikipag-date siya sa kanyang boyfriend? Bakit sila naghiwalay kaagad? Sabi ni Guy na gusto ng boyfriend niya ang iba at sinabi sa kanya na siguradong makakahanap siya ng mas mabuting lalaki kaysa sa kanya. Ang impormasyon tungkol sa boyfriend ay kumalat sa buong sahig. Pinulot ni Ai ang mga papel na iyon ng may sakit. Tumulong din si Mizuki na pulutin ang mga ito at tinanong si Ai, gusto mo bang sumama sa akin? Nang magtanong si Ai kung saan pupunta, dinala siya ni Mizuki sa isang boxing gifts para manuntok ng punching bag. Masiglang sumuntok si Mizuki habang nakikinig sa coach na nagtuturo kung paano gamitin ang lakas ng bewang sa pagsuntok ng punching bag. Masayang sumuntok din si. Ngunit medyo pangit ang kanyang kilos. Ang pagsuntok ng boxing sa loob lamang ng 45 minuto ay maaaring ubusin ang 1,000 kan, katumbas ng 2 oras ng pagtakbo. Ginamit ni Mizuki ang pagkakataong ito upang matulungan ang kanyang katawan na maabot ang pinakamahusay na kondisyon para sa mas masarap na beer at hapunan sa gabi. Sa oras ng pahinga, sinabi ni Mizuki na pumupunta siya dito upang magboxing 4 na beses sa isang linggo. Tunay na makulay ang buhay ni Mizuki. Mula sa sauna, pagtakbo, exercise hanggang sa yoga, pilates, at ngayon ay boxing. Sa dami ng physical activity na iyon, kaya pala siya payat. Paglabas sa boxing gift, napakagaan ang pakiramdam ni Tae. Nagpahayag siya ng paghanga na parang nagsisimula siya ng isang bagong buhay. Ngunit sinabi ni Mizuki na hindi pa ito ang simula. Nauuhaw si Ye at gustong bumili ng inumin, ngunit pinigilan siya ni Mizuki. Sabi niya, hindi dapat masayang ang kanyang pagsisikap, saka sinabi kay Lai na sumama sa kanya. Paano malalampasan ang init kung nauuhaw at hindi inom? Pagdating nila sa supermarket, maingat na pinagmasdan ni Mizuki ang mga kahon ng octopus at pumili ng husto, at sa huli, pinili niya ang kahon ng swerte. Pagkatapos, may binulong si Mizuki sa harap ng Argentinian red shrimp stand at pinili ang kahon ng swerteng shrimp. Hindi pa tapos, kumuha pa siya ng isang kahon ng Naoto, saka nagtungo sa shelf para maghanap. Ang tanging empleyado sa supermarket ay tumitingin sa shopping basket ni Mizuki. Pagkatapos tumingin, tumakbo siya upang kumuha ng isang bote ng sushi vinegar at nagtanong kay Mizuki, ito ba ang hinahanap mo? Ngunit sinabi ni Mizuki na hindi. Bilang resulta, masayang umalis si Mizuki dala ang isang bote ng Korean chili paste. Walang pag-asang tinawag siya ng empleyado, Korean chili paste. Ate, ano ba talaga ang balak mong lutuin? Matapos bilhin ang mga sangkap, dinala ni Mizuki si Ai sa kanyang bahay. Dahil uhaw na uhaw, nagtanong si Guy ng may pagkaawa, may mainom ba ako? Ngunit sinabi ni Mizuki na magtiis pa siya ng 17 minuto. Sa sandaling ito, kung hindi kulang sa tubig ang kanyang katawan, naiyak na sana si Di. Kinuha ni Mizuki ang 2 glass cups para ipalamig kay Lai at pagkatapos ay nagsimula ng magluto. Ngayon, gagawa siya ng mga pagkaing Koreano. Ang una ay stone pot tofuso. Inilagay niya ang pork sa kawali na mailangis at igisa, idinagdag ang kimchi at ipinagpatuloy ang paggisa. Sunod-sunod siyang nagdagdag ng Korean chili paste at tofu sa kawali at ipinagpatuloy ang paggisa. Napakahusay ng kasanayan ni Mizuki sa pagtos ng kawali. Pagkatapos, inilagay niya ang lahat ng laman ng kawali sa stone pot, nagdagdag ng tubig at sinindihan ang apoy para pakuluan. Hinati ni Mizuki ang octopus sa maliliit na piraso, mukhang sariwa at matigas ang octopus. Sumunod, naglagay siya ng Korean chili paste, tofu, toyo, tinadtad na bawang, Korean chili powder, at shredded na sibuyas. Hinalo ang lahat, saka inilagay sa kawali na mailangis. Idinagdag ang octopus at inihalo saglit sa kawali bago ilagay sa plate. Kaya tapos na ang spicy stir-fried octopus na authentic Korean. Napakabango. Ang susunod na dish na hindi maaaring kalimutan ay ang Korean pancake. Inilagay niya ang harina sa isang mangkok, nagdagdag ng tubig at hinalo hanggang sa maging pinaghalong batter. Saka nagdagdag ng dilaw na ginger powder para mas maging matingkad ang kulay. Nagdagdag siya ng tinabas na chives, sliced na sibuyas, at maliliit na piraso ng berdeng sili. Pagkatapos haluin, inilagay sa kawali na mailangis at pinirito. Inilagay niya ang clam sa Korean-style stone pot tofuso. Hinalo ang Naoto at niluto kasama ng stone pot tofuso. Sa wakas, nagdagdag siya ng malambot na tofu at 2 Argentinian shrimp. Isa itong dish na masusing inihanda.
Hindi pinainom ng tubig si Gae pero naamoy niya ang matamis na amoy. Sa pagkakataong ito, gumagawa si Mizuki ng sausawan para sa Korean pancake. Hinalo niya ang inihaw na sesame sauce, grapefruit vinegar, at chili oil saka inilagay sa isang plate. Mukhang masarap at maanghang. Pagkatapos, binaliktad ni Mizuki ang Korean pancake. Ang vegetable pancake ay malutong na pinirito, bahagyang sunog, napakasarap at ang chives at sibuyas ay nakatago sa loob. Matapos iprito, inilagay niya ang pancake sa plate, kumikinang pa ang oil sa ibabaw ng pancake. Sa huli, naglagay siya ng itlog sa stone pot. Napakahusay din ng stone pot tofu soup at umuusok na parang kumukulo, mukhang masarap. Kinuha niya ang inasnan na perilla leaves na inihanda niya kaninang umaga, kaya kumpleto na ang lahat ng masasarap na dishes na labis na pinuri ni T. Kinuha ni Mizuki ang beer at mga baso. Nagreklamo si Yae na umuusok na raw ang kanyang lalamunan. Nagmamadali silang nagsabi ng itadakimasu. Sa wakas ay nagsimula na ang kainan. Una nilang binuhusan ng beer ang mga baso at ang puting bula ay umuungol. Nag-cheer sila at sabay na uminom. Sa wakas ay nakainom na rin ng tubig. Napabulala si Yae na napakasarap, iba sa karaniwan. Sabi ni Mizuki, buong araw tayong nagtiyaga para mas sumarap ang beer na ito. Uminom pa si Yae ng isa pang gulp, masarap nga. Nagsalita si Mizuki ng isang philosophical na pangungusap. Ang tao ay maaaring magtaksil, ngunit ang beer ay hindi. Nagtanong si Yae, mayroon ka bang pinagdaanan? Tumawa si Mizuki at sumagot, kung mamumuhay ka ng mapayapa, masyadong nakakainip, tila may sariling nakaraan din si Mizuki. Pagkatapos, nagsimula na silang kumain at kinain ni Yae ang isang piraso ng nagniningas na pulang spicy stir-fried octopus gamit ang chopsticks. Pagkanguya pa lang, napabulala siya, masarap pero maanghang, malutong pero malambot, napakasarap kainin. Kumain din si Mizuki ng isang piraso ng spicy stir-fried octopus at tumango ng may kasiyahan. Bawat kagat ng spicy stir-fried octopus ay sinusundan ng isang gulp ng malamig na beer na nagpuno sa mukha ni Yae ng pagiging sariwa. Kumuha pa siya ng isang piraso ng Korean pancake, isinausaw sa sarsa na may sesame sauce at chili oil, saka kinain. Malutong sa labas, malambot sa loob, napaka-espesyal at napakasarap. May bahid pa ng amoy ng chives, sibuyas, at banayad na sili. Ang pag-inom ng malalaking lagok ay walang katumbas. Napansin ni Yae ang seasoned na perilla leaves at agad siyang kumuha ng isa at tinikman. Ang anghang ng seasoning at ang tamis ng perilla leaf ay nagsama-sama upang lumikha ng isang nakakaakit na lasa na agad na ikinatuwa ni Yae. Habang nananatili pa ang sarap ng perilla leaf sa kanyang bibig, uminom si Yae ng isang gulp ng beer na talagang bagay. Sunod ay ang pangunahing dish ng pagkain. Binuksan ni Mizuki ang stone pot. Isang masalimuot at nagniningas na pulang tofu soup ang lumabas sa harap nilang dalawa. Walang masabi sa kulay ng dish. Dinurog ni Mizuki ang egg yolk, hinalo ang lahat, saka kumuha ng 2 mangkok gamit ang kutsara. Si Yae ay sabik na kumain kaagad, naramdaman niya na mas masarap ito kaysa sa nakaraang pagkain niya. Mas malasa at maaari pa niyang kainin ang naoto sa loob. Sinabi ni Mizuki sa kanya na ang chili paste soup at naoto ay isang perpektong duo. Pagkatapos, nag-switch sila sa sweeping mode at kumain ng perilla leaf na punong-puno ng kasariwaan. Kumain ng isang piraso ng spicy stir-fried octopus na super sarap. Kumain ng isang piraso ng Korean pancake na isinausaw sa sesame paste na super sarap na hindi mapigilang tumango. Kumain ng isang gulp ng stone pot tofu soup na napakaganda. Binalatan ang shrimp saka inilagay sa bibig. Napakakaakit-akit at ang clam ay nagdulot ng patuloy na paghanga. Gusto pa nilang maanghang kaya naglagay sila ng sili sa spicy stir-fried octopus. Kung ganon, kapag kumain ng octopus na hindi umiinom ng beer, baka mahilo sa sobrang anghang. Sa huli, kinuha nila ang kanin mula sa kung saan at inilagay sa tofu soup para kainin. Walang katumbas ang pagkain ng sopas na ito kasabay ng kanin. Sa wakas, naubos nilang lahat, inubos ang beer at nagtapos ang pagkain. Pagkatapos kumain, nagpatuloy silang uminom ng beer. Nagreklamo si Yae na kapag umiinom siya ng beer, kasama ang kanyang boyfriend, palagi niyang tinitingnan kung gaano karami ang beer ng boyfriend, tila masyado siyang bulag sa pag-ibig. Sinabi ni Mizuki na walang paningin ang boyfriend ni Yae sa pagpili ng tao. Dahil sa tingin niya, ang taong marunong tumingin kung may sapat na beer ang iba para inumin ay isang taong may mabuting puso. Malugod siyang nagpaalam kay Yae na bumalik at bumisita ulit kapag may oras. Masiglang sumigaw, sige, babalik ako bukas. Nainisip ni Mizuki na baka nagbibiro lang siya. Kinabukasan, si Yae ay puno ng lakas at sinimulan ang kanyang trabaho. Nawala na lahat ng lungkot pagkatapos ng paghihiwalay. Nagtaka si Naoto at nagtanong kung bakit nagbago siya ng ganoon sa isang gabi lang. Sinabi ni Naoto na huling dumating ang manager sa party kaya pinarusahan siyang uminom ng maraming alkohol. Nagpahayag si Mizuki ng paghanga na kung wala ang manager dito, magiging maayos ang kanilang trabaho. Nagbigay si Yae kay Mizuki ng isang kahon ng mentaiko maanghang na kodro na ipinadala ng kanyang mga magulang mula sa kanilang probinsya sa Fukuoka. Binuksan niya para tingnan at sinabing napakaganda, ngunit sinabi ni Yae na matutuwa siya kung kakainin ito ni Mizuki. Sa gabi pagkatapos ng trabaho, ang pagluluto ng ilang pulutan para sa malamig na beer ang magiging pinaka-nakaka-relax na oras. Maaga pa, gumawa si Mizuki ng smoked cheese. Ang bawat piraso ng cheese ay kumikinang at napakaganda. Kapag ito ay inilagay sa bibig upang kainin, siguradong napakasarap. Naglagay si Mizuki ng 2 baso sa refrigerator upang mas masarap ang beer kapag umuwi sa gabi. Pagkatapos ay nagpunta siya sa real estate company para magtrabaho. Sina Mizuki at Yae ay kagagaling lang sa paghatid ng isang mag-asawa na umupa ng bahay dito nang pumasok ang magandang mga artist na si Ichika. Kinuha ni Yae ang comic book at sinabing nabasa na niya ang short story collection ni Ichika at napakaganda nito. Saka nagtanong sa kanya kung kailan siya
mga plano na gumuhit ng serialized na kwento. Tumawa si Ichika nang may pagkalito at sinabing hindi siya gagawa ng serialized na kwento. Sabi niya na masyadong mahirap ang pagguhit ng manga dahil wala siyang talento para maging isang manga artist. Gusto niyang umuwi sa probinsya kaya pumunta siya ngayon upang i-check out ang apartment. Pinagaan ni Ichika ang loob niya na kahit papaano ay sinubukan niya ang field na ito kaya hindi siya nagsisisi at agad na nag-check out. Matapos ihatid si Ichika, sinabi ni Yae na buti na lang at hindi siya nasiraan ng loob. Ngunit may tiyak na kutob si Mizuki sa kanyang puso na si Ichika ay labis na hindi nasisiyahan. Bigla na lang nagreklamo si Naoto na nagplano siyang mag-camping pero nagkaroon ng urgent na trabaho ang kaibigan niya kaya hindi muna sila makakapunta. Nang marinig siyang magsalita, nagpahayag ng panghihinayang ang lahat. Sa sandaling ito, biglang inanyayahan ni Naoto silang apat na mag-camping. Natural, tuwang-tuwa si Vey habang nagmayabang naman ang manager na dati siyang Boy Scout at alam niya ang tungkol sa mga outdoor skills. Kaya nagboluntaryo siyang maging team leader. Inatasan si Naoto na maghanda ng mga gamit at si Guy ang in charge sa pag-organisa ng mga laro. Nang marinig na tumanggi si Mizuki na sumama, sinabi ng manager na ang camping ay makakapaglapit sa kanila sa kalikasan. Ang pagkain, pag-inom at beer kapag nasa labas ay ang pinakamahusay. Tinanong ni Mizuki kung ano ang sinabi niya. Inulit ni Guy na ang pagkain, pag-inom at beer kapag nasa labas ay ang pinakamahusay. Nang marinig iyon, agad na tumayo si Mizuki at sinabing, sasama ako. Ngunit mayroon siyang isang kondisyon, siya ang maghahanda ng hapunan at beer. Pagkatapos ng trabaho, nagmamadaling nagtungo si Mizuki sa supermarket upang bumili ng tomato, sibuyas at king oyster mushroom. Muling sinimulan ng nag-iisang empleyado sa supermarket na hulaan kung ano ang lulutuin ni Mizuki. Talagang wala siyang ginagawa. Habang tumitingin si Mizuki sa sariwang meat counter sa mga kahon ng sariwa at magandang meat, lumapit ang empleyado at tinanong, magluluto ka ba ng sukiyaki? Labis na nagulat si Mizuki at nagtanong kung paano niya nalaman. Sabi ng empleyado na araw-araw niyang pinag-aaralan ang mga bagay na ito. Nang makita ang Kobe Wagyu beef na dinala ng empleyado, gustong kunin lahat ni Mizuki. Sa pagkakataong ito, masaya ang lalaki dahil sa wakas ay nabawasan na rin ang distansya nila ni Mizuki. Ano kaya ang pinaplano ng lalaking ito? Kinabukasan, inilalagay na ng lahat ang mga gamit sa camping sa sasakyan, ngunit hindi pa dumarating si Mizuki. Sa huli, paglingon nila, nakita nila si Mizuki na may dalang tumpok ng mga kahon na lumalakad na parang zombie. Nagtakbuhan sila upang tulungan siyang dalhin ang mga ito. Nagtaka ang manager at nagtanong kung ano ang laman ng kahon at gustong buksan, ngunit pinigilan siya ni Mizuki. Pagdating sa camping site, sinimula ng lahat na itayo ang mga tolda at si Mizuki ay napakaaktibo at masiglang gumagalaw. Sinabi ni Guy na naghahanda si Mizuki bago magluto. Isang tumpok ng mga kanang beer na napakaakit, labis siyang natuwa. Gusto niyang kumuha ng isang kanang beer para inumin, ngunit hindi sinasadyang nahulog ang kahon ng beer. Kumalat ang yelo sa sahig, natigilan ang manager at lumapit si A at seryosong nagbanta na haharapin siya ni Mizuki, lalo siyang natakot. Sa sandaling ito, dahan-dahang lumapit si Mizuki, si A ay natigilan at bumulong, maaaring harapin na siya, maaaring harapin na siya. Ngunit sinabi lang ni Mizuki na bumili siya ng yelo para palitan. Nang marinig ang manager na nagsasabing ayos lang kahit hindi siya uminom ng yelo, tumawa si Mizuki, ngunit sinabi na kailangan pa rin at pinuntahan niya ito para bumili. Agad na tumakbo ang manager para bumili ng yelo at nagtanong si A, hindi mo siya haharapin? Sumagot si Mizuki, kung hindi siya bibili ng yelo, paano siya makakabili ng yelo? Sa wakas ay natapos na ang pagtayo ng tolda. Sinabi ni Naoto na maaari nang ihanda ang hapunan. Ngunit sinabi ni Mizuki na hindi pa ito ang pinakamahusay niyang kondisyon. Gusto niya munang maglakad ng sandali dahil ang pag-inom ng beer pagkatapos ng exercise ay ang pinakamasarap. Pagkatapos, nagsimulang maglakad ang tatlo. Nakita si Naoto na paliko-liko maglakad dahil bihira siyang mag-exercise. Ipinakita ni Mizuki sa kanya ang tamang postura. Tuwid ang likod at itapak ang buong paa sa lupa. Sa ganitong paraan maapektuhan ang buong katawan. Hiniling niya na maglakad sila ng 20 minuto. Halos mabaliw si Naoto nang marinig iyon. Ngunit hindi siya maaaring magpatalo sa isang babae. Kaya, sumigaw siya at tumakbo paharap. Naglakad pabalik ang tatlo, ngunit nagulat silang malaman na hindi pa bumabalik ang manager. Naalarma ang manager na baka mahuli ng mga halimaw na namatay dahil hindi nilabanan ang mga ito, kaya nagmadali silang hanapin sa lahat ng dako at nilingon ang bawat puno at halaman. Sa huli, natagpuan nila ang manager na masayang kumakain ng ice cream sa service station. Si Mizuki ay nag-alala at lumapit at sinabing buti piligtas siya. Lubos na naantig ang manager at tumayo, emosyonal na sinabing hindi niya inaasahan na mahal siya ng lahat. Sinabi ni Mizuki na tama, iyan ang hindi maaaring mawala at pagkatapos ay pinulot ang bato sa tabi niya at sinabing napakagaling, hindi pa natutunaw. Umalis silang tatlo dala ang bato. Ang ice cream sa kamay ni Jiro ay nahulog sa lupa, nabasag tulad ng kanyang puso. Nang linisin ni Mizuki ang mini stove at kaldero ay nagtanong siya kung anong gagawin. Naririnig ang Mizuki na nagsasabing sukiyaki, lahat ay nagsabing, ang luho naman. Sinindihan ng apoy at ibinuhos ang inihandang sarsa. Umuusok at umaalingasaw ang bango ng pampalasa. Pagkatapos, inilagay ni Mizuki ang sibuyas, kabute, kamatis, at chrysanthemum greens. Lahat ay nagsabi na bihirang may maglagay ng kamatis sa sukiyaki. Naghintay silang kumulo at inilagay ang karne ng baka. Ang mga hiwa ng baka ay napakasarap at mukhang napaka-artistic. Lahat ay tumingin sa kaldero ng sukiyaki at naramdaman na kumukulo ang kanilang tiyan. Hindi nagtagal at handa na ang sukiyaki na ito, mabango at kaakit-akit.
Sinabi ni Mizuki, oras na para kumain, at 4 na tao ang nagbukas ng malamig na beer at ibinuhos sa mga basong pinalamig na lumilikha ng isang puting, pinong bula. Pagkatapos mag-toast, agad silang uminom ng malalaking lagok, bawat lagok ay lubhang nakakapresko. Sinabi ni Naoto na ito ang pinakamasarap na beer na nainom niya. Matapos maihanda ang 4 na mangkok, lahat ay nagsabing itadakimasu, at pagkatapos ay kinuha ang mangkok at kinain habang mainit pa. Kumuha si Naoto ng kamatis at karne ng baka, isinubo, at matapos ng ilang nguya ay talagang mabango ang baka, maasim at matamis na may pambihirang lasa. Sabi din ni Dai na napakasarap ng baka. Nagtataka si Jiro kung mas masarap ba ang sukiyaki kapag may kamatis. Kadalasan daw ay repolyo ang nilalagay sa bahay nila. Pagkarinig nito, agad na sinabi ni Mizuki, kung ganoon huwag kang kumain. Pagkatapos kumagat, nagulat si Jiro at sinabing, ang sarap. Totoo nga, kailangang lagyan ng kamatis ang sukiyaki. Ang matandang ito ay talagang mabilis magbago ng isip na parang nagpapalit lang ng papel. Kumuha si Mizuki ng malaking piraso ng kamatis at baka at masayang isinubo sa bibig. Ang bango ng karne ay pumuno sa bibig at ang lasa ay walang katapusan. Umanggulo si Mizuki at uminom ng isang lagok ng malamig na beer. Ramdam ang unang alon ng kasiyahan. Pagkatapos, kinuha niya ang lemon at sinabing maaari itong ipiga sa mangkok bilang pampalasa. Pagkatapos magpiga ni Jiro, sinabi niyang, lemon. Ako ay nananatiling matatag sa panig ng itlog. Pagkarinig nito, muling sinabi ni Mizuki, kung ganoon huwag kang kumain. Inilagay ni Jiro ang piraso ng baka sa bibig at matapos ng 2 nguya, nagulat siyang sumigaw, ang sarap. Mula ngayon, kapag kumakain ng sukiyaki, lemon ang pipiliin ko. Walang tigil din ang pagpuri ni Naoto kay Mizuki na nagsasabing isa siyang henyo. Piniga ni Mizuki ang lemon sa sukiyaki at humikab para kumain ng isang malaking kagat. Ang baka ay mabango at may bahagyang asim, talagang isang pambihirang lasa. Uminom ng beer at kumain ng baka ang lahat at nakaramdam ng matinding ginhawa. Pagkatapos maubos ang karne at gulay, sinabi ni Mizuki na malapit nang matapos. Pagkasabi nito, ibinuhos niya ang kanin at ang natitirang sabaw upang ang sabaw ay sumipsip sa bawat butil ng kanin. Pagkatapos, binuksan niya ang isang kahon na puno ng hiwa-hiwang pritong tokwa. Sa pagluluto, napakagastos talaga ni Mizuki sa paggamit ng sangkap. Hindi nagtagal at handa na ang kaldero ng sukiyaki na may kanin at pritong tokwa. Inilagay ang kanin sa mangkok at nilagyan ng inasnan na luya. Sumandok si Naoto ng isang malaking kutsara ng inasnan na luya, pritong tokwa, at kanin, isinubo, at ninuya, nagpahayag na ito ay mayaman sa lasa na may halong kaunting pagiging presko. Hindi naniniwala, kumagat muli si Jiro, at pagkatapos ay agad na sinabing, sa susunod, tiyak na gagawin ko ulit ito. Si Mizuki ay sabik din kumakain ng may pagpapakasaya. Ang lahat ng pagod niya sa araw na ito ay para sa kasiyahan ng sandaling ito. Ang lahat ay patuloy na kumakain at umiinom, nakikipag-isa sa kalikasan at kumakain hanggang sa huling patak. Ang pakiramdam na ito ay ganap na iba sa pagkain sa bahay. Ang pagkain sa isang malawak na lugar ay nagdudulot ng kagalakan at kaligayahan. Tinanong ni Rai si Mizuki kung kailan siya nagsimulang mag-enjoy sa ganitong huli-gabing pagkain, at sumagot si Mizuki na ito ay noong pangalawang taon niya sa trabaho. Tinanong ni Lai kung ano ang nag-udyok dito, ngunit sinabi ni Mizuki na ito ay isang sikreto. Pagkatapos, nag-toast silang lahat at masayang kumain at uminom. Hating gabi na, lahat ay natutulog sa tolda, at kumuha si Mizuki ng isang baso ng beer at isang kahon ng pinausukang keso na inistim niya kahapon. Ginagawa niya ito upang kumain ng midnight snack ng nag-iisa. Kinuha ni Mizuki ang isang piraso at inamoy, napakabango. Kumain siya ng isang kagat, napakatindi ng lasa, at hindi rin masama kapag sinabayan ng isang lagok ng beer. Sa pagtingin sa baso ng beer, naisip niya ang tungkol sa 2 taon na ang nakalipas nang sinabi ng kanyang kasintahan na babalik na siya sa kanyang bayan sa Kumamoto. Sinabi niyang gusto na niyang iwanan ang trabaho niya sa photography dahil wala siyang talento. Pinuri ni Mizuki na napakaganda ng mga kuha niya, ngunit sinabi ng kasintahan na kahit sino ay kayang kumuha ng ganoon. Tinanong niya si Mizuki kung sasama ba siya sa kanya pabalik sa bayan. Nang makita si Mizuki na nag-aalangan, nagmadaling humingi ng tawad ang kasintahan at sinabing nagbibiro lang siya. Pagkatapos, humiling siya kay Mizuki na ubusin ang natirang beer noong naghapunan silang dalawa. Ganoon na lamang ang pagtatapos nilang dalawa. Umuwi si Mizuki ng malungkot, nagbukas ng beer at uminom ng isang lagok. Naramdaman niya na napakasarap ng beer na ito, at mula noon, naging hilig na ni Mizuki ang pag-inom ng beer sa hating gabi. Pagkatapos, nagdala siya ng isang bag ng beer upang ihatid si Ichika pabalik sa kanyang bayan. Tiningnan ni Mizuki ang silid at naunawaan kung gaano nagsikap si Ichika sa pagguhit ng mga. Kaya, nagdala siya ng beer para ihatid siya, umaasang magpapatuloy si Ichika sa pagpupursige. Nagbukas silang dalawa ng beer at uminom ng isang lagok, at sinabi ni Ichika, ang sarap talaga. Sinabi ni Mizuki na ang beer lang ang hindi kailanman magtataksil sa iyo. Pagkatapos ay nagpaalam si Ichika at umuwi na sa bayan. Kinawayan ni Mizuki si Ichika at nagpaalam, umaasang maging masipag siya sa trabaho. Ang pinakagusto ni Mizuki ay ang magluto ng ilang pampagana at uminom ng ilang baso ng malamig na beer pagkatapos ng trabaho sa gabi. Hindi gusto ni Mizuki ang alahas, kosmetiko, o diamante. Sa halip, binili niya ang kanyang sarili ng isang magandang baso ng beer. Mayroon na siyang 12 ng magkakaibang baso ng beer. Inilagay ni Mizuki ang bagong baso ng beer sa refrigerator para palamigin ito. Naghihintay na gamitin ito pag uwi niya mula sa trabaho mamaya sa gabi. Nagtatrabaho si Mizuki sa Itu Real Estate Company. Noong araw na iyon, may isang bagong kasal na mag-asawa na dumating upang umupa ng bahay, at ang babae ay sumulat ng isa 0 kondisyon para sa pag-upa ng bahay. Island kitchen, maayos na daloy ng hangin, ang upa ay hanggang 120,000 yen lamang, may convenience store papunta sa istasyon ng tren.
2 silid tulugan at isang sala ang uri ng bahay, hindi isang palapag. May botika at parke sa paligid, malaking balkonahe, maraming street lamp at kaunting traffic light. Nakatingin si Mizuki at natigilan na parang patpat. Hindi pa siya nakatagpo ng customer na may napakaraming kahilingan. Sa huli, nagdagdag pa ng isa pang kondisyon, walang matarik na daan mula sa istasyon ng tren pauwi. Nang makita si Mizuki na nahihirapan, sinabi ng babae na narinig niya na walang uri ng silid na hindi mahahanap ni Mizuki. Pagkatapos gamitin ang hamon na ito, nagpaalam ang mag-asawa at umalis. Sa huli, dumating ang asawang lalaki at yumukot upang humingi ng paumanhin. Sinabing labis na mahigpit ang mga kahilingan ng kanyang asawa. Dahil bata pa lang, nanirahan na ang kanyang asawa sa ibang bansa, kasama ang kanyang mga magulang at madalas lumipat ng bahay. Kaya naman, mayroon siyang metaphysiophobia, takot sa paglipat at umaasa na manirahan sa isang perpektong bahay. Sinabi pa niya na hindi kailangang matugunan ang lahat ng kahilingan. Sinabi ni Mizuki na gagawin niya ang lahat upang makahanap ng bahay na makakatugon sa kanilang mga kahilingan. Sinabi ni Gaye na napakaraming kahilingan ng kliyente, kaya mahirap makahanap ng ganoong bahay. Ngunit sinabi ni Mizuki na kailangan niya itong hanapin. Tinanong ni Naoto kung bakit at sinabi ni Mizuki na tiyak na matagal na silang nag-usap tungkol dito, kaya nila ibinigay ang mga kondisyong iyon. Kung seryoso ang customer, dapat seryoso rin tayo sa pagtingin dito. Lumabas si Jiro mula sa ilalim ng lamesa at pumalakpak, pagkatapos ay tumakbo si Mizuki upang maghanap ng bahay. Una, ginawa niyang sentro ang istasyon ng tren at pumili ng 18 bahay sa malapit. Ang unang bahay ay may island kitchen, ngunit nasa unang palapag kaya kailangang i-discard. Ang pangalawang bahay ay hindi maganda ang ventilasyon kaya i-discard. Ang ikatlong bahay ay napakaliit ng balkonahe kaya i-discard. Ang ikaapat na bahay ay may matarik na daan kaya i-discard. Ang ikalimang bahay ay maayos naman ngunit kakaunti ang street lamp sa paligid. Patuloy siyang nagtingin ng 8 bahay, ngunit wala man lang umayon sa mga kahilingan. Sa oras na ito, abala rin ang 3 tao sa tindahan sa pagpili ng silid para sa customer. May 2 magkapatid na lalaki na gustong makahanap ng isang kawili-wiling bahay na maaaring gamitin sa mga comedy show. Hindi kaya ang 2 ito ay gumagawa ng comedy content. Nang makita nila ang mga bahay na ipinakilala ni Naoto, nagtaka silang nagtanong kung saan ang nakakatawa doon. Sa tingin ko, ang 2 ay nakakatawa, hindi ako nagbibiro. Samantala, ang isa pang lalaki ay gustong makahanap ng silid na makakatulong sa kanyang kalmado na mag-isip. Gusto ko ng isang bahay kung saan ako ay makakapag-isip ng mahinahon. Samantala, ang magandang babae na ito ay gustong makahanap ng bahay na magpapabago ng kanyang buhay. Ipinakilala ni Jiro sa kanya ang isang lugar sa ika-4 na palapag na walang elevator. Sinabi niya na ang pag-akyat sa hagdan ay maaaring magbigay sa iyo ng pakiramdam na umakyat sa bagong antas. Ang matatalim niyang pilikmata ay tila gusto siyang patayin. Bumalik si Mizuki sa kanyang bahay. Naalala niya noong una siyang naghanap ng bahay na ito, nagbigay din siya ng maraming kondisyon. Ang kusina ay may island counter kung saan maaaring maglagay ng maraming spice rack. Ang sala ay maaaring lagyan ng malaking mesa at maraming espasyo para magpakita ng mga halaman. Sa ganoong paraan, maaari niyang tamasahin ang ginhawa sa bahay na ito. Kaya, nagpasya siyang kailangan niyang hanapin ang bahay na angkop sa mga pangangailangan ng kliyente. Sa oras na ito, ang 3 tao sa tindahan ay lubhang pagod na dahil sa pagpapahirap ng mga customer. Ngunit nang naisip nila na ang pinakamahusay na empleyado ng tindahan na si Mizuki ay nasa labas at naghahanap ng silid para sa mga customer, sumigla sila at nagpa siyang magpatuloy. Sa kalagitnaan ng daan, umatras si Jiro, ngunit itinulak siya ni Naoto pasulong. Sinabi niya na nakahanap siya ng 300 bahay na mukhang kawili-wili. Walang tigil si Gai sa pagpapakilala sa customer ng bahay na makakatulong sa kanyang kalmado na mag-isip. Ibinigay ni Jiro sa magandang babae ang isang bahay na may mas mataas na elevation. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang matandang lalaking ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakahanap si Mizuki ng bahay na nakakatugon sa lahat ng mga kinakailangan at labis siyang natuwa. Lubos na nasiyahan ang mag-asawa matapos makita ang bahay dahil ito ay masyadong perpekto. Sinabi ng mag-asawa na pinili nila ang lugar na ito at nagpahayag ng pasasalamat kay Mizuki. Sinabi ni Mizuki na kailangan niya ang tulong ng 2 upang lalo pa itong maging perpekto at masayang pumayag ang mag-asawa. Sa oras na ito, ang 2 tao na naghahanap ng kawili-wiling bahay ay nakakita rin ng bahay na gusto nila. Sinabi nila na sa wakas ay naunawaan nila na ang pagiging kawili-wili ay hindi nakasalalay sa bahay. Sinabi rin ng kalbong lalaki na maniniwala siya sa inirekomenda ni Ie at pipili ng silid. Nakahanap din ang magandang babae ng bahay kung saan makikita ang mga paputok na nangangahulugang hindi lang ito basta pag-akyat sa isang bagong antas. Nag-apiran ang 2 at nagdiwang. Ang mga customer ay umalis ng nasisiyahan at si Mizuki ay masayang bumalik sa tindahan. Ipinagbigay alam niya sa lahat na natapos niya ang kanyang misyon na ikinagalak ng lahat. Alas 7 na ng gabi nang matapos ni Mizuki ang trabaho niya ngayong araw. Kaya naman, nagpasalamat siya sa lahat sa kanilang sipag at dumiretso sa supermarket. Nang makita si Mizuki na may dalang isang kahon ng beer at patungo sa counter para magbayad, ang tanging empleyado sa supermarket, si Oshiba, ay nag-alok na tulungan siyang dalhin ito sa cash register. Sabi ni Mizuki, "Wag na. Ang halaga ng beer ay hindi tinutukoy ng bigat nito." Nagsimulang magluto ng noodles, inilagay ang tubo ng noodles sa kumukulong tubig at pinakuluan. Pagkatapos
Matapos maluto, inilipat ito ni Mizuki sa isang mangkok at inilagay ang ginayat na pipino. Piniga niya ang lemon at hinalo upang maging pasta salad. Pagkatapos, hiniwa niya ang dilatang baka sa mga piraso at nagdagdag ng black pepper para mas tumindi ang lasa. Sa wakas, tapos na ang pasta salad na may baka. Hiniwa ulit ni Mizuki ang spring onion sa mga bahagi, inilagay sa kawali at pinirito sa mababang init. Pinirito hanggang sa maging gininto ang kayumanggi ang labas, pagkatapos ay ginamitan ng kutsilyo at ginawa ng hugis cruz. Sa huli, inilagay ang kaunting crystal plum sa ibabaw at sinabuyan ng chili powder. Tapos na ang inihaw na sibuyas na may crystal plum. Kasunod, hiniwa niya ang repolyo, nagdagdag ng langis sa kawali, nagdagdag ng bawang at paminta, at hinalo hanggang sa maging mabango. Umaasa si Mizuki na mayroong pabango na may amoy na tulad nito, samantalang umaasa ako na magkaroon ng pabango na may amoy na inihaw na karne. Anong uri ng pabango ang gusto mo? Ibinuhos ang repolyo at hinalo hanggang sa malapit ng maluto, pagkatapos ay sinabuyan ng black pepper, sesame powder, at chili. Sa puntong ito, maaari na itong ilagay sa plato at ilagay sa mesa. Ngunit para maging mas marangya ang tingnan, maaaring magdagdag ng kaunting muletro. Sa pagluluto, talagang napakagastos ni Mizuki sa paggamit ng sangkap. Naglagay siya ng keso sa ham, 3 hiwa ng ham at 2 hiwa ng keso, at pinagulong sa itlog. Pagkatapos, binalutan ng breadcrumbs sa labas, at sa wakas, inilagay sa kawali upang iprito. Ang tunog ng kumukulong langis ay medyo kasiya siya. Pagkatapos iprito, iniahon at hinati sa gitna. Pagkatapos ilagay sa plato, naglagay siya ng kaunting mustard at natapos na ang ham at cheese na ito. Kinuha niya ang beer at ang bago niyang baso ng beer. 2 lata ng beer para sa isang tao, at 4 na ulam, napakasipag sa paghahanda nitong hapunan. Masayang sinabi ni Mizuki, "Salamat, sisimulan ko na." Binuksan niya ang beer at, sa 45 degree na anggulo, ibinuhos sa baso. Ang gintong beer at ang puti, siksik na bula ay naghalo, napakagaling. Ininom niya ng malalaking lagok, nararamdaman na walang mas gaganda pa sa pag-inom ng beer pagkatapos ng isang mahirap na araw sa trabaho. Sumunod, sumandok siya ng isang chopstick full ng pasta salad at isinubo. Ang pipino ay crispy, ang noodles ay chewy, at napakasarap ng lasa. Ang epekto ng kombinasyon ng diletang baka at black pepper ay napakatindi rin. Nagdagdag pa ng isang piraso ng inihaw na spring onion at crystal plum sa bibig at tinikman. Nawala ang maanghang na amoy mula sa nilutong sibuyas, matapang ngunit masarap. Kahit simple, napakasarap inumin. Hindi niya napigilan at inubos ang buong baso ng beer. Tumayo si Mizuki, kumuha ng isa pang lata ng beer at baso, at pinuno ito na lumikha ng maraming bula. Una, sumandok siya ng muletro at repolyo na may bawang gamit ang chopsticks at isinubo. Ang matapang na bango ng bawang at ang anghang ng sili, ang alat ng muletro at ang pagiging presko ng repolyo. Pinagsama-sama, mahirap na hindi ito maging masarap. Itinaas ni Mizuki ang baso ng beer at ininom ng malaking lagok, napaka-komportable. Sunod, pinigaan niya ng lemon ang piniritong keso at ham, pagkatapos ay nilagyan ng salsa. Kinuha niya ito at kumagat, marinig ang malutong na tunog, sumabog ang sarap. Ang ham at keso ay mainit pa, hindi may larawang bango. Sa bawat muya, umaapaw ang keso, napakagandang pakiramdam. Sa ilang chopsticks lang, naubos na niya ito. Uminom ulit si Mizuki ng isang lagok ng beer, umungol sa ginhawa. Mukhang nabusog siya sa pagkain at inumin. Pagkatapos, sinimulan niya ang kanyang eating spree, nagbago ang ihip ng hangin. Pasta salad na may baka, repolyo at bawang, spring onion at crystal plum, piniritong keso at ham, isinubo niya isa-isa. Habang kumakain, lalo siyang nasasarapan at nagiging mas masigla. Sa huli, inubos niya ang repolyo, kinain ang pasta salad, at naubos ang ham, pagkatapos ay ninuya ang inihaw na sibuyas. Pagkatapos uminom ng isang lagok ng malamig na beer, sinimulan niyang isipin kung ano ba talaga ang pinakamasarap sa pagkain sa gabi. Sa sandaling ito, kumakain si Jiro, kasama ang kanyang asawa, anak na babae, at apo, masayang kumakain at umiinom. Si Ai ay hindi dapat maliitin, nakahanap ng bagong kasintahan, at nag-toast ang dalawa, masayang uminom. Si Naoto naman ay kumakain ding mag-isa sa bahay. Ngunit ang kanyang pampagana ay hindi siya ang gumawa at isa lang. Ngunit umiinom siya ng malaking lagok, hindi naapektuhan ang oras niya sa hapunan. Pagkatapos magsara ng supermarket, si Oshiba ay kumakain ng fried chicken at vegetable salad habang nagtatrabaho. Siya ay uminom ng beer ng napakakalmado at naisip niyang kailangan niyang magsikap sa trabaho bukas. Ang ganitong empleyado ay dapat pahalagahan ng kanyang amo. Samantala, naramdaman ni Mizuki na anuman ang hapunan at kung sino man ang kasama, hangga't masaya at maligaya siyang umiinom, iyon na ang pinakamahusay na hapunan. Ininom niya ang huling patak ng beer sa baso, nagpasalamat at sa wakas, ang hapunan ay may tuturing na kumpleto. Kinaumagahan, dumating siya sa tindahan at natuklasan na wala pa ang lahat. Sa sandaling ito, nagpadala ng text message ang tatlo. Sabi ni Guy na nalasing siya kagabi kaya siya malilate ng kaunti. Sabi ni Naoto na nakatulog siya at nagmamadaling sumakay ng taxi. Sabi ni Jiro na tinulungan niya ang isang matandang babae na tumawid sa kalsada kaya siya malilate ng kaunti. Diyos ko, hindi ako humahanga sa matandang babae, humahanga ako sa iyo. Ngunit hindi ito ininda ni Mizuki. Naniniwala siyang gaano man kasi pag magtrabaho sa araw, ang pag-inom sa gabi ay napakasaya. Sige, nagtatapos na rito ang pelikula. Mag-subscribe sa aming channel sa loob ng 3 segundo para suportahan kami. Salamat sa panonood ng aming channel. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na pelikula.